Network Entertainment. Hello again. Waki did you? Again? Again? Bakit again? Kasi nasira po yung laptop ng nagre-record. At hindi nasabi yung hindi Lahat. na-record. Basically, mga 30 minutes of Kalating talk. oras. Hindi natin na Sayang, ang ganda-ganda ng discussion. Ang dami nating sinirang tao. Ang dami, oo. Dinapaang karir. Tama, oo. Secrets. Very Secrets. apologetic naman si Jeff. Pero hindi mo naman kasalanan, Jeff. Kasalanan ng laptop yan. Pero, it happens. Oo nga pala, no? Pinasabi natin parang alam na may guest tayo. Ang guest namin today, Patrick Alcantara and Mark Yamado of Pencil Box Studios. Oo. Hindi lang ako basta probinsyano. Hindi sila magkarango, okay? Si Patrick ang proprietor nito at si Mark ay kanyang drone. Kanyang writer drone. Tagasintas. Tama. Grabe naman taga-sintas. Grabe ka naman, Mark. Oh. So guys, kumusta? Nagre-reference ka ng hindi nila narinig. Hindi na narinig ever. Diba? Okay. Pahapyawan din lang natin because we went through a lot of So, pinag-usapan natin kanina na yung backer nyo, diba? Which is parang kababata nyo. Tawag doon. Baka pwede mo ring kwento kung ano yung naging origin story nito. Parang paano mo pinitch sa kanya yung pencil box and paano ka ginrantan ng unlimited money. Iniisip talaga nila, no? Maraming pera. Ay, hindi yung nauha pencil kung box. magkano yung sinasahod. Hindi Sinasahod nila mo. nasabi yung 2 billion a month. Gawin natin parang Quentin Tarantino. Unahin mo yung sweldo. Tapos yung Hindi ko kwento. nasasabihin. Sinabi ko na kanina kaya lang naburay. Tapos holy babarilin ka. So, nag-start yung Pencil Box, comedy writing workshop. Tapos si Chan Consing na isang stand-up comedian, pinasok niya yung mga stand-up comedians na sabi niya hindi nakakatawa tong mga to. So, baka Try natin kailangan sa sketch. Hindi ako makakabog itong mga to. sabi niya, sumisingit pa sa lineup. So, Sign up. baka gusto nila mag-sketch na lang. So, nag-comedy writing workshop na ang kinuha ko namang discipline ay yung discipline from Bubblegang. So, galing kami doon. Tapos, na-realize ko lang nung na-meet ko yung mga writers na matatanda sa Bubble tsaka sa iba pang shows na kailangan mapasa yung learnings nun at hindi mo kailangan pumasok dun sa show para mapasa yung learnings na yun. Okay. So, yung dun nag-start yun, workshop for 10 weeks yata sila na Hindi ko nakuha to kanina. Totoo ba? 10 weeks yun, 10 Sundays. 10 Sundays pala. 10 Labang kami Sundays ng yun. tatlo sa 7 Sundays. Tapos lagi silang basta every week kailangan may bagong idea na sketch. Oo. Germ. So kung wala kang idea nun, dodoble yung requirement mo The following week. following week. Idea lang, hindi nakasulat. Hindi. Ang mangyayari, idea, tapos pagka na-approve yan, isi-script mo siya. So, pagdating dun sa next week nyo, babasahin yung script plus bagong idea ulit. So, hindi natatapos. Kasi yun yung natutunan namin sa Bubble na parang every week, pag naubusan ka ng siguro mga 2 buwan ka nang nagsusulat tas ubos na yung ideas mo, hindi ka pang Bubblegang. Ganon. Galaga? Ganon. As in, hanggang una ka lang. May mga ganon yung unang beses pa lang tas nakakatawa. Tas, kunwari, si Mark Yamado, una. Nag-pick ako sa unang taping. Ang ganda siya yung unang viral namin. Tapos after nun, na-pressure na siya. Sabi niya, paano ko i-replicate Mahirap ka naman yun? sundan ng hit, pare. Tapos wala, nahirapan siya. Pero yun nga, yun yung tinatry namin maayos na every week, dapat may bago kang idea. Ayun. Kasi hindi chamba dapat. I think malaking bagay yun. I think across din all comedy. Siguro other jobs I can't speak to them. Pero sa stand-up comedy, ganun din. May mga tao na sometimes makakarinig ako ng tipong, nag-kill ako nung na yun, baka pwede ako mabook dito sa gig na to. Tapos may video sila to prove it. Tapos ako parang, hindi yan yung tinitignan natin eh. Ano mo yun? Kailangan consistency. Eh. Kasi, Yes. parang, ba't sobrang last bigla nung guest Hindi, kasi isipin mo parang, paano kung yung may matagal mo nang iniipon to paano kung may kotse ka? Tapos maganda siya tumakbo. Bobo ng analogy dito. Tingnan natin kung sige, saan go. pupunta Baka yun. meron. Pero magaling lang siya tumakbo tuwing Tuesday and Monday. Sa mga ibang days, hindi siya gumagana. So, Okay. kaya importante, Sa kotse. importante, consistency. Dapat para kang Tama. machine. Tama. Diba? Paano kung may baril ka, tapos babarilin mo? Pero tuwing Wednesday lang gumagana yung baril, no? Tuwing Wednesday lang tumatama. Hindi na present Open mic tumatama. yun. Open mic yun. Diba? Okay. Gusto mo ba ako magsalita truthfully? Sige.
Wag, baka ma-delete na naman. Mabait na tayo. Kanina pa tayo galit sa isa't isa. Oo, tama. Hindi. Ang sinasabi ko lang, Andren, parang ito lang yung time na gumamit ka ng metaphor na hindi lalo na-prove. Kasi yung huli ng sinabi, dapat para ang machine. Para kotse. Kotse. Ay, kotse yung analogy niya. Dinisprove mo yung sarili mong shit eh. Mas lumabo nung nag-analogy na siya. Saka puta na pa ako, hindi siya magandang analogy kasi gumawa ka ng fictitious machine na gumagana lang ng Wednesday tsaka Thursday. Di ba para siyang kotse. Para Pero hindi naman yun ang innate. Alam mo yun, hindi naman yung ina nakakainis. Gusto kong i-break down yung katangahan mo. Kaya wala ka sa pencil box. joke lang. Ayun. Hurt yan tunay. Ay, sorry. Mamaya may solid okay sketch yan na parang, kami ang pencil boys. Kasi mga lapis sila. Lapis lang sila. Ganun, di ba? Pero kayo, good try, Andren. Okay lang yun. Kayo rin, pag sa stand-up naman, na curious lang ako, kailan nyo naiisip na, kailangan ko na magsulat ng bago? Pag, for me, kasi parate yan eh. For me, pag may mga 3 show na naparehas lang yung ginagawa ko, yun, kailangan ko na Talaga? Oo. Tayo na, kaya kong tumagal ng 1 taon na 1 set lang ginagamit ko. Kaya mo yun? Iniiba-iba ko. Yung execution niya. Pero essentially, the same, ano pa rin siya. Parang set, ano yan eh. Yun din yung I think, problema ngayon. Uli yung problema, parang good problem to have, is paano mo binabalance yung performance mo na gusto mo ba gawin yung hits mo o yung tested mo or something new. Bago. Kasi ito natutunan ko nung nag-tour ako sa Australia, sa Melbourne, saka Sydney. Kasi na-cut out yung sinabi ko, nag-open ako kay Jokay sa Moa Arena sa 9,000 seats. Sold out. Nag-perform ako thinking na lahat ng tao naparod yung Netflix score. Parang at least kung if you're a fan, di ba, or if you're heard of me, naparod mo yung Netflix. So wala akong ginawa from my Netflix at all. Tapos nung meet and greet, ang dami nagsasabi sa akin, hindi mo ginawa yung sa tayo, hindi mo ginawa yung sa mabuhay, hindi mo ginawa yung ganyan, or yung mga napaparod nilang viral na, hindi mo ginawa yung UAAP, mga ganun, or yung rally. Tapos ako parang, bakit hinahanap? Akala ko mas maganda yung feedback pag bago lahat, di ba? Which, pangit na bago. Meron pa rin naman, di ba? So, parang doon ko na na-realize din na parang kailangan mo siya i-balance between may bago ka, may tested ka. So, parang para din masatisfy mo yung mga taong ayaw naman ng luma. Di ba? So, pag nagusulat ka ng joke na bago, parang hindi naman siya more of requirement na, shit, kailangan ko na palitan yung material ko. But more like, kaya ko bang i-improve pa yung existing ko? Kung baga hindi ko muna papalitan. Tapos yung mismong material na, or kailangan na ba talaga ng bagong fresh na? Shit, ganun. Tapos minsan, hindi mo na siya nawiwill eh, no? Yung tipong, today, gagawa akong material. Hindi siya ganun eh. Pag sinubukan ko siya, hindi siya effective. Hindi siya maganda. Parang, baka effective siya sa ibang tao. I think effective yung hino-hone mo. Like may concept ka na na-ideate mo na. And then i-hone mo yung kung ano yung punchline, kailan mag-ano. Kanina pinag-usapan natin nung hindi na record, yung sinabi nating punch word. Yung sinabi mo na punch word. May term si Patrick na punch word na pag sinabi mo na yun, doon na darating yung tawa. So dapat yung placing niya tama. Diba? So yun yung mga I think hino-hone mo. Which I think not necessarily new material, but I guess an improvement of it. Parang ganun. Patrick, pwede ako magtanong, nang hindi... Kaya na mag-apply sa trabaho? Hindi. Kaya ko mo ba siya ginaglaze? Mr. Patrick, sir? Again, very, master, ano yung pala yung mga influences mo sa sketch writing? Like, ano yung mga, like, nanonood ka ba ng SNL? Or like, more of like, mga super laugh-in, that's entertainment? Nag-OBB na ba tayo? Hindi pa. Okay. Sige. So, ang ganda ng cliffhanger. Sorry. Cliffhanger. Okay. Ganda. Babalik tayo sa generic question si Andren. Right after this very unnecessary OBB. And we're back. So bago tayo bumalik, tangina nag-restart ulit. Yung putang ina. Ano yung sinabi ko? Influences, sketches. Ano ako parang
nung bata ako, as in bata pa lang, alam niyo yung Viva Cinema? Nabutan niyo ba yun? Hindi na. Sorry. Putang ina. Gusto ko mag-pretend sa utak ko. Mag-pretend ba ako? Wag na. Ano siya? Yung sa cable sa parang bago mag-Cinema One. Ulul? Bata pa lang ako, parang yun yung pinapanood ko tsaka Wawaw. Alam niyo yung Wawaw? Alam ko yung Wawaw. Alam mo Alam na ko yung Wawaw. Alam mo yung nangyayari sa Wawaw? Definitely alam ko yung Wawaw. Alas 12. Alam ko siya. Alam mo siya. Opo. So, dalawa lang yun. Mm. Wawaw tsaka Viva Cinema. Tapos puro comedy doon. Pero bata pa lang ako, lagi ko naisip na, siguro mas nakakatawa to kung ganito yung ginawa niya. Nag-umi-input ka na. Laging may ganun. Bata pa ako bata. Yeah. Tapos, mula nun, nanonood ako ng mga comedy. Yung panahon ko din, 90s parang. Panahon ko yung mga Nuts Entertainment, Palibhasa, Okido, Kumalong, ganyan. So, sila. Kumbaga lumaki ako sa golden age tingin ko ng comedy. Ang favorite ko sa Palibhasa Lalaki tuwing ending, nagbabasa lang sila ng tubig. Wala na siyang sense. Bakit? Yun. Ang ginagawa nila. Trip lang. Trip lang siya eh. Ayun. Tapos syempre yung Bubble. Parang iba yun. Nung panahon ko yung time na manonood ka ng Bubble sa Friday night. Tapos kukwento mo sa Monday. Mismo. Oo. Sa kaklase mo. Yung Jumbo Hotdog. Ano pa ba? Nire-reference niyo yung Kahit jokes. Tropang Trumpo dati. Tropang Trumpo. Ganun din eh. Dude, Parang, ang galing. yung makabagong diksyonaryo kahapon, ito yung sinabi. Yun. Mga gagawa. Yung pinaka-popular din ng Bubblegang dati si Bito, yung mga parody niya. Yung sa ginawa mga niya. music. Yung mga- ginawa niya mga sa Weird Al, Mulawin. mga Yung Weird Al shit. isaw nga. Oo. Yun nga, tama kasi dati parang, yun lang yung choice mo, Bubblegang. Pagdating ng Monday, lahat kayo, Titilio Tatuman. Yun lahat. Alien, di ba? Mga ganun. Bubblegang had a competitor sa ABS-CBN. I think yung Super Laugh In, Super Laugh which In. was also very good. Hindi ko napanood yun. Ang pinaka-favorite ko doon yung sabi ni Bayani, si Bayani sabi niya, sana tumama ako sa loto. Tapos may malaking lotos na yun. Tapos nahulog sa kanya. Sobrang bobo na. Sobrang ganda na. Sobrang tawa. Sige, yung mga ganyang klaseng, meron bang, meron ba expectation sa'yo yung friends mo or parang, ito yung narinig ko parati na medyo hindi nila alam kung gaano ako kabobo. Like, kunwari pag attend ako ng wedding. Tapos nakatawa ako dun sa nag-speech. So, syempre, pag nakita kayo, compliment mo, uy, ganda ng speech mo, ganyan, di ba? Sabihin niyo, uy, grabe, coming from you. Laking compliment yan. Di mo lang alam ko ano yung mga tinatawanan ko. Kabasurahan pa. Pero syempre sa utak ko, thank you, ganyan. Pero sa utak ko, parang tangkina mo. Yun yung mga gusto ko eh. Yung mga pagsakan ng, yung mga literal punchline, parang anti-joke na, mga ganong klase. Meron ka bang ganong moments na tipong tinatry mong wag maging snob? Parang alam mo yun, di ba? Kasi siyempre, into it ka na, within comedy ka eh. So minsan may gagawin ka na something na parang para sa'yo. Alam mo yun, di ba? Walang nakakakilala sa akin sa friends ko na nakakatawa, na may ginagawa Grabe ko naman. nakakatawa. Well, ngayon, alam na nila. Joke. Hindi, promise parang hindi hindi ako kilala kahit sa klase na class clown, gano'n. Talaga? As in, tahimik lang ako. Okay. Tapos, nag-start lang yung comedy ko na opportunity doon sa, nasa film school ako. Tapos, kilala niyo si Kuya Jobert? So, ako yung nagboboses kay Kuya Jobert dati. Ako yung nasa camera, sa likod ng camera. What? Talaga? Hindi pala natin napag-usapan Ay, hindi kanina. naman. Ako yun. Kuya shit. Jobert. Ako yung kausap niya doon sa likod. So, magkasama kami from 2010. Doon lang nag-start yung comedy. Oh, shit. Ayun. Which is, sa mga taong uninitiated, pare, Living under a rock. mga hindi nyo alam. Natawa kayo kay Kuya Jobert. Pero the true genius behind it is yung two-man, straight man, punchline man, tandem na ganun. Kailangan mo ng tao na feed sa'yo. Feeder. Yun, exactly. Yun. Bawat Dolphy kailangan ng panchito, pare. Nag-feedan ba sila? Di ba pareho silang punchline man? Ito naman talaga eh. Tinataparan mo lang. Makontra lang. Hindi, nagbabalikan sila. Nag-aanohan sila. Alam mo yung nagle-layout na ako. Tama. Magkakampi kayo. Para medyo digress. Kaya ako sinasabi, Friends, yung pinaka para sa akin comedically sound na sitcom. Kasi 6 silang straight man na kaya din nila maging non-straight man na talagang sila yung butt of the joke. Di ba minsan napapansin mo, usually si Joey yung silly, di ba? Pero may mga episode minsan si Joey yung nag-set up ng jokes o voice of reason, parang ganong klase. So yung dance lang na yun, yung chemistry na yun, and how they did it for like so many seasons. I think yun yung pinaka-commendable na ginawa Wait, nila. kaya siya tinawag na Friends, yung first names nila, binubuo niya yung Friends. Oo, Phoebe, Ross,
Aisha. Sobrang hindi. Eric. EOE. May pilit eh. Like, Kasi may dots eh, no? kung gumawa ka ng parang Pinoy version doon, yung kaibigan, yung si Kaloy, si Arnold, Si Arnold. Si Isagani. Isagan. Alam mo, Sabihin mo lang yung country intro. alam mo kanina gusto ko niya, dan. kanina gusto ko niyang piratahin. Oo. Ngayon parang, Solid okay na lang. ay, Pero, ikaw, doon sa pencil box, ano yung, kasi nagbato rin ako ng mga pangit na sketches rin eh. May binato ako dati yung Fartworks. So, Maganda naman. tsaka yung Ghost Beach. yung Ghost Beach, a beach for ghosts. So, Yun lang yung concept niya. Ano siya? Ghost Beach, it's a beach for ghosts. Sabi ko, alam ko namang required na 5 yung kailangan mo ipasa. Pero ako naman, hindi naman yung huli mong concept. Bahala na, di ba? ang concept ng Fartworks, yung, di ba, may makikita kang sasabog na Fartworks. Tas utot siya. Alam namin, Andre, nakuha namin from the word. Tang na 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 na. In audition mo talaga. Tama, open mic nga ni Andre. Tama. Ayun. So, Meron ako isang sketch din, Red. Okay, sige, G. May Okay. isang guy, sabi niya, knock-knock. Mm. Tapos bubuksan niya, sabi niya, who's there? Tapos, Nakakainis. Nag-pre-lap siya eh. Mga style niya ng pitching eh. Go. sabi niya, ako maba? Tapos sasabihin nung isa, Ako mabaho. Tapos maglalaplapan. Mark, welcome back sa Pencil Box. Hindi naman Kanina may na-record trade yung na nangyari. May Oo, trade na nangyari. Masaya na ako eh. Ngayon, wala na. Na-fail mo yung ano. Parang yung trade ng Lakers tsaka Hornets ngayon, di ba? Bumalik. Binalik lang Binalik nila. lang. Hindi. Injured pala. Binalik niya gago. At Mark din pangalan ng Oo, center. Mark nga rin pangalan nun. Yung isa Dalton do yung pangalan niya. Ay, iba pa to yung kay Luka Doncic. Hindi, iba pa. Iba pa. Oo. Meron na silang bagong medium Ano, forward. sensitive topic kay Bossing. Ay, ganun ba? Masakit ba? Dallas fan ako. Pero okay lang, kaya ng Dallas. So Rebuild. yun na. So Kuya Jobert, after nun, nag-thesis ako, nakilala ko si Epi Kizon. Kasi Wow, kinuha when? ko sa artista, sa script. Yabang ko na nun kasi sabi ko, Mukhang si Epi. pag itong, yung yabang mo na, pag hindi nyo kinuha to, kawalan sa karir nyo to. Film school student pa lang ako nun. Parang hindi bagay. Pero yun yung guts ng scriptwriter. Hindi, maganda tong film. Tama. Nakuha ko siya. Mm. So, nung nakuha ko siya, tapos naghiwalay kami ni Kuya Jobert around 2016. Mhm. Sabi niya sa akin, halika, tuloy natin. Ah. Gawa tayo ng group, yung grupo nila nung tatay nila dati, parang Crazy Corporation. Okay. So, mga grupo yun ng sidekick ni Dolphy. Okay. Tsaka yung- Na-recruit ka ba? Bale, parang ganun. Parang gano'n na, tara, buuin natin kasi tingin ko kaya mo. So, binigay niya sa akin sila Long Mejia. Solid. Pero, puro luma siyang, lumang jokes na parang text jokes na gawin nating sketch na Okay. visual. Ah. So, yun lang. So, parang hindi ko pa rin nakiklaim na, hindi pa rin ako nakakatawa kasi Gets. hindi naman ako yun eh. Hindi Sila ka, Long hindi yun ka, eh. hindi ka satisfied with it. Ah. Tapos, kay Kuya Jobert, ang role ko doon, ako yung nagpauso kay Kuya Jobert na iksian namin yung videos and may jump cuts. Yeah. Yung mga beast mode, Oh, Beast Mode. Oh, Kalapate. tangina yun. Nag-viral eh. Tsaka Yun. yung kalapate. yun. So, yung kalapate, mga ganun. So, Mm. sabi ni Kuya Jobert, ba't ka nagja-jump cut? Hindi ko trip, sabi niya. Sabi ko, pare, iba na yung audience. Oh, stylistic Maniwala choice ka. siya. Yeah. Tapos, nag-viral siya. So, Mm. parang, okay, mula nun, jump cut na kami. May joke ka? Diba? Narinig ko eh. Bakit hindi niya trip yung jump cut? Gusto niya lang jump eh. Jump Nito. sa, Oh, tama. God. Tama. Okay. Good Palit job. na ulit. Palit na ulit. Ayun. So, after Crazy Corpo, yung next na opportunity ko na ay yung bubble gum. Okay. Doon And then, gano'ng katagal na nun? Yun, validation ko na yun na parang, Ito na. okay, kailangan ko ng stamp nila Bitoy. Tama. Ito na yun. Oh. So, pagpasok ko doon, kung maniwala kayo sa inyo, hindi ko kinuha yung sweldo ko doon. Talaga? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon. Sa bubble? Grabe. As in, para ako nag-enroll sa comedy school. Yun yung treatment ko. Okay. Tapos, dami ko talaga natutunan sa kanila. Ang wild. At yun yung ginamit ko para doon sa pencil box na. Oh, yung pinas around mo yung info. Lahat. Okay. Lahat. Mm. Lahat. Not being selfish about it. Info. Yeah, man. Oh. Dami ko Chismis. nakatrabaho akong writer kasi na Gatekeeper, mga ganun. Hindi comedy writer sila pero di sila nakakatawa. So, Ang daming ganun, men. Ang daming Pa stand-up ganun. comedians dun. Oh, Dami rin ganun. kagaya Kagaya ni... Ay, nawala na naman yung recording. nawala na. Nawala na naman yung recording. Maging mabuti na lang tayo. Ayun, so sabi ko, hindi, kailangan ko ng grupo ng writers na Yeah. pag may project ako, may grupo ako ng writers. Hindi yung mag-isa lang ako na,
ako lang to susulat na to. Ayoko nung ganun. Oo, parang basically, kaya ko rin gusto yung stand-up. Kasi pag may naisip ako, executable siya kagad eh. Kasi kailangan ko lang naman mag-show up and then do it eh. So parang in-enable mo yung sarili mo to do that. No? Parang, okay, may naisip ako sketch, meron na akong platform, meron na akong prod, meron na akong writers to just execute it and do it. Kasi yun yung pinaka-frustrating sa lahat eh. Lalo na yung mga writers ng pelikula. Naisip ko minsan, gagawa ka ng something, papa-approve mo sa producer, na clearly hindi pa niya nag-gets yung total vision mo kasi hindi naman siya nakatira sa utak mo for the past 10 years. Tama. 'Di ba? Tapos mag-i-input siya, kailangan mo i-take yung input na yun. Tapos ko-convince mo yung sarili mo na okay pa to. Ito talaga yung kumbaga okay pa rin, vision ko pa rin to. By the time na i-shoot na siya, i-input pa yung director, i-input pa yung star, i-input pa yung kung sino man. Kunwari, may isang komedyanteng pumasok, kinast mo, tapos nag-suggest, paano yung punchline ganito? Diba? Tapos ikaw yung writer, parang putang inan tong... Parang ganun. So ako... Stick to the script! Diba? Ang haba, bago ka makakuha ng proseso. Kaya maganda yung meron kang ganyan. Tapos meron ding stand-up, diba? Kasi maano mo kagad eh. Ma-realize mo kagad with minimal compromise yung nangyari. Kaya, I think yun yung what we all look for. No? Ano? Gusto ko malaman dun sa pencil box sketch na isa yung, parang yun na-rent yung kabaong. Yung yung mga ganun. Ay puta, ano yun? Wala kaming budget kasi sa location. Okay. So, nagrenta na kayo ng kabaong. Hindi, nagrenta kami ng punerarya. Galing ah. Tapos, yung kinuha namin, di ba yung mga punerarya, may tulugan yung mga kamag-anak sa loob. Ginawan din namin ng kwarto, ginawa namin siya ng sketch doon sa loob para masulit. Para sulit yung ano. Ganun. Ganda ng kabaong. Does it happen often na kumbaga parang right within your means type yung datingan? Kasi creative challenge din yun eh. Oo. I always, parang merong concept parati na sasabi, pag creative ka, think outside the box type of thing. Pero honestly, ang reality, may kahon eh. May kahon talaga. Meron. May kahon eh. Kahit anong gawin mo. Kahit parang hindi yun. Pero untouchable ka na. Hindi ka na matitrain. parang may pencil sa isang box. Tama si Red. Pero di ba may medium eh. Bounds ka by community guidelines ng Facebook. Bounds ka by a lot of things. Yung pulso ng tao, kung nakakatawa sa kanila. Tas in the microcosm of things, like yung pag zoom in mo, bound ka ng kung anong afford mong location. Hindi ka naman pwede mag-shoot sa buwan. Di ba? Parang gano'n, di ba? Oo, yun. Tama. Ganong klase. And that's where creativity thrives, I think. Interior, bahay sa space, mga gano'n. Nalala ko dati may pinit si JP ata yun na puro mascot ata yun lahat yung character. So mahirap. Sabi ni Pat, hindi nakakatawa yan. hindi ko nawaring walang budget eh. Hindi kaya. Nakakatawa naman, JP. Pero tama kayo dun sa ganun. Yan yung nangyari dun, yung first pencil box na page, Facebook, na kami, na shadow ban. Oh, fuck. Yeah. Mga ganyan. Bakit? Dahil meron pala kaming mga jokes na, hindi pala pwede to sa Facebook. Yeah. So, okay, sige. So, nung hindi na nag-work yung bumalik nung Facebook namin na Pencil Box Studios, ginawa na namin yung Pencil Box Comedy na page. Yun na yun na parang, okay, magiging maingat na tayo. Pero mas kuha na natin kahit pulso. Hindi talaga pala pwede yung kahit ano. Pero yun nga parang yun, isa pang limitation yun. Tapos yung budget, syempre di ka unlimited budget, diba? May mga ibang tao parang iniisip nila, gusto lang namin ng parang, ideally, fine, in a great world, sana magkaroon ka ng sitwasyon na talagang free ka gawin kahit anong gusto mong gawin. Pero, hindi talaga siya to. And I think, mas impressive yun for people to come out with a product with all these factors. Diba? Kasi parang yung mga ibang tao na yung mga nag-armchair criticism, mga ganong klase, sabihin nila, ba't hindi nila gawin to? Hindi niya iniisip kung ano yung totoong sitwasyon. Diba? Sa utak mo, nakakatawa yan pag ginawa yan, pero ano ba? Posible ba yan? Kaya ba yan i-shoot? Kaya ba yan? Afford ba yan i-shoot? Pwede ba yan ipalabas? Mga ganong klase, diba? Parang nasa isip mo rin minsan, like, I guess, since ikaw yung head ng pencil box, like, may gusto kong gawing sketch, tawang-tawa ka, pero hindi mo gagawin ba kasi parang hindi magigets ng masa or like, meron ka bang ganong situation? Dami. Like, okay, like, sobra. Fuck, ang ganda nito, pero alam mo doon. Ano yung standards? Yeah.
Mayroon akong isang sketch Yeah, yung na standard. Yeah. sinubmit ni JP Aguilera. Nakilala na solid eh. Ano siya eh? JP Matangkad, yung matangkad. Yung matangkad. Kulot. Kamukha ng tips. Mahaba buhok. So parang ano siya? Abnormal. Ano? Hindi, totoo din yun. Totoo din yun. So ang sketch niya, di ba sa mga stadium ng NBA may kiss cam. So na-shoot siya. Pero yung kiss cam na yun, nilagay niya sa simbahan. So, parang, yun, habang di ba sa ceremony, parang may nagpapasalamat sa mga sponsors, ganun. So siya, nilagay niya, okay, habang nagsasalita yun, merong malaking jumbotron, tapos lalabas doon yung mga tao, tapos magkikiss cam sila doon. So parang nilaro lang, may dalawang, kunwari, pulubi pala yung katabi, nilaro lang nila. Pero ang ending kasi nun, ang natutukan ng camera, yung pare, tsaka yung sakristan. So parang ako, That's funny. hindi, wag. Mahati ka rin. Sabi ko, mahati rin yung audience. Parang, Ano pa yun? Kumbaga open-ended pa yun. Kasi pagka pakita nung pare tsaka sakristan, katoblock na yun. nagkatinginan. Nagkatinginan. Na-shoot namin. Pero hindi yung tito. Nung in-edit ko na, sabi ko, sabi ko na lang kay JP, hindi nakakatawa. Ang ganda nitong conversation kasi parang you're caught between what you want to do and hindi talaga siya pwede. Like sinabi nga nila, may box. May box talaga. Kayo, sa stand-up, ganun, Meron din naman. May mga tao na I think can get away with it more. Pero like I said, ito yung sinasabi ko na parang dark humor, di ba? May mga tao na parang ito yung tingin ko ito baka ma-hurt ka. Mr. Dark Jokes. Oh dude, ako fearless nung sila nga nun. ang tingin ko diyan, yun nga, you chalk it up to like subjectivity ng humor. Like may mga taong nakaka-appreciate to, may taong nakaka-appreciate din. Pero parang if dark humorist ka, tapos you're putting yourself up in a pedestal na ako yung matapang, sinasabi ko yung mga dapat sabihin. Corny yun. Kasi parang ang akin, gumagawa ka ng comedy kasi gusto mong mag-elicit ng reaction. Hindi dahil genuinely nakakatawa siya. Alam mo yun? Pero kung genuine ka naman, nakakatawa, okay lang sa akin yun. Huwag mo lang tingin na lesser yung ibang comedy just because hindi na kami gumagawa ng joke na yan yung ayoko yung comedy snob. Okay naman maging comedy snob, pero wag mo naman sabihin. Hindi, or parang ang hirap ang hirap medyo mahirap Mahirap nga magsalita. Dito ba natin napag-usapan yun? O yung nabura? Yung tinatanong mo siya kung pag ba may mga kaibigan ka na nagtatanong sa'yo tungkol sa... Kanina lang yun. Oo. Na-record like, yun. Mga 5 minutes ago lang yun. Makinig ka nga, Mark! Wala na. Tradable ka, trading block ka na ulit. May bad game. Ano ang standard? Parang, paano mo nasasabi kung tipong tumawa ka mag-isa mo pero alam mo hindi pwede. Ano muna, number 1 rule namin kasi hindi yung sarili namin pinapatawa namin. Gets. Ganda. Yun kaagad. Na parang, hindi naman tayo manonood nito eh. Yeah. So, halimbawa, nagjo-joke sila Russell Arabis tungkol sa board games. Sila yung mga naglalaro lang ng board games yung matatawa mga gets. nun. Tama. So, kaya importante sa comedy writer yung lumalabas. Umabot sa point na sa bubble, ayaw nila mag-hire ng writer na nakasasakyan. Dapat nagko-commute ka. Galing Kasi ubus ka. Yun lang, bahay, tapos GMA, tapos balik ka ulit sa bahay. Anong nakita mo dun? Wala. Yun. So, minsan, yung isang writer na kasama ko, nagbabike siya, kasi punta Santa Ana eh. So, ang dami sigurong mga, doon, ayoko na sabihin, mga masira yung Pero, inspiration yun. So, ako din, ganun. Minsan gusto ko yung binondo naman. Gusto ko lang kumain. Pero at the same time, naobserbahan mo yung mga tao na, tangina nakakatawa yung tao na to. Tamo si Mark nakakotse. Hindi, pero... Nabiyaya ako ngayon. Baka bumiyaya siya. Pero, kita naman na hindi siya nagbabike eh. Ayun. So, importante, ang yun yung number 1 rule namin. Yung audience, yung kausap mo, yun yung patawanin mo. Actually, maganda yung point mo kasi minsan may mga jokes ako tapos tawang-tawa si Red pare. Tayo na Adel, nakakatawa yan. Gumugulong siya? Gumugulong siya. Gusto kong nakawin. Number 1 comedian ka talaga, Andres. Pero ang problema, hindi naman si Red yung pinapatawa ko eh. Tama. Yung audience. Kaya ang mahirap nga may term kami yung comics comic.
parang medyo mahirap yun eh. Kung comedians lang yung napapatawa mo. So, eh. comics kayo. Sinasabi mo comics. Parang nabe-blend ko yung line pare between Comics and... Kasi meron akong tatlong pag sa comedy. Mhm. May naisip akong parang konsepto. Ang tawag doon, the 3 I's. Intensity, Skirt angle yan eh. integrity, Tumalikod. tas intelligence. Okay. So yun, ina-apply ko lang yun sa buhay ko rin. Ikaw ba, ina-apply mo yan sa buhay? Hindi nga, kaya nga taong mas lesser ako sa'yo eh. Ganyan. Huwag mo sabihin may Netflix ka kasi ako wala. Wala ka Netflix? Wala akong Netflix. Ay, shit. Akala ko standard din. Nandun ako sa credits. Andun ka nga sa credits. Dapat wala ka eh. Naawa ka sa'yo. Kasi wala ka naman talagang opening aka lang nung event. Hindi ka naman pinakita dun. Diba? Pero ang ganda ng point na it's parang ibabalance mo yung gusto mo tas gusto ng tao. Kasi hindi naman pwedeng yung tao lang yung iniisip mo or disagree ka ba? Like, Hindi, tama yun. Even yung boss nga namin, yung producer namin, ano siya, sa kanya galing yung idea na, kunwari, papanood ko sa kanya papakita ko yung script. Yeah. Minsan script pa lang sabihin niya, ayoko makita yung script kasi gusto ko mapanood yung final output. Tama. Parang hindi na ano. Pero pag pina-check ko na sa kanya yung video, sasabihin niya na, hindi, hintayin ko na ma-post. Kasi kahit ano mangyari, hindi ako yung audience mo eh. Audience mo yung Facebook eh. So, yun yung sa previous episode, sa last Lost recording natin, parang pinag-usapan din namin yung point na yun na tipong ang saya ng producer nyo because alam niya na ang comedy, iba-iba ang may subjectivity siya. So, kumbaga parang iba-iba yung taste ng Pero ang hirap din to do something like, kasi I think sa Solid Okay, ang standard iba eh. More of like, kami rin yung gusto naming audience namin. Parang ganun. Yes. Parang natawa ba kami dito? Yes. We like it. Ganyan. So, malaking factor din siya. Wala ka bang parang, para sa akin itong... Akala ko. Ano pag-awain natin yung walang pera na nakuha natin? Di ba, parang so, meron di ka ba bang... angas mga sketch group na nag-aaway? Dati mga gangster eh. Tas Comedy groups na nag-aaway? Meron bang ganun? What? Wala. That's crazy. Magagawa tayong sketch diss tracks? Hindi siya maangas eh. Pa nag-away yung mga comedy groups, nagpaparinigan lang sa Facebook eh. Yun lang nangyayari. Totoo naman eh. Di ba? Parang anong weapon mo kung rapper tayo, nagdidistrakan tayo, sana nag-benefit pa yung audience. Di ba? Takin mo si Kendrick Lamar. Puta. Technically, distract yung kinanta niya sa halftime show ng Super Bowl. He only sings A minor. Di ba? So, sinabi lahat yun eh. Na pedophile siya. Ganun yung Sketch off, 'di ba? Ganun ba? Ganun ba dapat? Wala eh, hindi pwede. Dito sa Pilipinas wala talagang ganun. Walang suntukan, pencil back Solid Okay, sino mananalo? Counter nga, counter. Pero wala kang time na tipong gustong-gusto ko tong sketch na to personally. Wala akong pakialam. Ako na susunod. Ako si pencil back. Ako si Patrick Pencil. Meron isa actually. Ano to eh, hindi alam ng marami to eh. Nagsumulat ako ng sketch, ngongo sa punso. Tingnan mo, yung reaction mo. Agad na kagad eh. Sabi ko, ngongo sa punso, idea ko to. Tapos, sinulat ko siya. Tapos sabi ko kay Roger, Siyempre si Roger. ikaw yung pangalan dito ha. Sa'yo nakakredit ha. Sabi ko, kasi, si Roger. Sorry. Roger. Sabi niya, yung lawyers ko. Sabi niya. Ayun, so, sinulat ko siya. Tapos sabi ko, dalawang isip ako, sabi ko, mag-work lang to kung si Roger talaga yung ngongo sa punso plus kung si Roger yung susulat. Yeah. So ginawa ko, sumulat ako ng germ. Germ tawag namin dun sa parang wala pang dialogue. Ito lang yung idea. Gets. Okay. So binato ko kay Roger tapos ginawa ni Roger script. Hindi ko rin naintindihan yung script. Sabi ko na may joke. Sinong gagawa ng joke na to? Sinulat ko na lang. Kinast ko na lang siya doon. Pero bago ko siya ilabas, naisip ko na kaagad yun na paano ko to ilulusot? Paano ko siya ilulusot? Pero ang lusot ko talaga doon. Si Roger. Kayo yung, hindi, pag natawa kayo sa ngongo, kasalanan niyo yun. Kasi ngongo talaga siya. Tama, Ano bang ibang term? Hindi ka naman nag-impose na pinag-ngongo mo si Mark doon, di ba? Dapat si Eman yun eh. Ang layo! Si Eman yun, tapos background character lang si Roger. Oh my God. Siya yung Love trip yun. So, Mas nakakatawa yung sorry. Pwede bang gumawa kayo ng cut na si Eman?
Magkano ba? Pwede ba maki-equity lang? Doon sa isang 5-minute sketch na yun or something. Ayun. Tangina. May nag-comment doon na parang pinagtatawanan daw yung ngongo. For So, sure. yun lang yung sagot ko sa kanya na una, ngongo yung nagsulat. Kasi nagsulat pa rin talaga si Roger. Oo, tama. Tsaka in-approve niya. In-approve niya. Okay sa kanya. Hindi siya na-offend. Hindi siya na-offend. So, ikaw, hindi ka ngongo, na-offend ka, di ba? Pero yun nga, kung pagtawanan niyo yung ngongo, kasalanan niyo yun. Ngongo talaga tawag sa kanila eh. Kadalasan nga, ang mga na-offend para sa iba. Parang may nag-social experiment dyan na for cultural appropriation kasi yun yung term, may term na kinasabi yung mga ngayon, people ngayon na okay, if you nag-dress up ka ng sombrero, naglagay ka ng mustache, das hindi ka Mexican, or kapag gumawa ka ng Chinese collar tapos meron kang nagsingkit ka or Which is poster lang ng Cool Pals. So, naka Shaolin outfit ka, cultural appropriation yun. May isang comedian ba or content creator na nag-proof nun. Sinusuot niya yung puti siya. Tapos tinatanong niya sa mga tao, sa mga puti, man on the street niya. Tinatanong niya sa mga white guys na, do you find this offensive? Yes, it's very offensive. Ganyan. Tapos mamaya, pag tinatanong niya sa local, sa Mexico, or sa mga Mexican mismo, do you find this offensive? No, it's good. No, cabron. Gumagano'n siya. No, it's good. it's good, senor. It's good, senor. Let's get taco. Diba? Parang ganun yung point niya. So, ginawa niya yun sa lahat ng costumes. Usually, yung locals, they don't. So, parang... Tuwa pa nga sila eh. Na parang celebrate nyo. Yung culture namin. So, parang ang gandang perspective din nun na kailangan i-take in. Hindi porket binrand mo na siya as offensive to someone, I think nakakalimutan natin yung boses na nagsasabi na, hindi, it's actually celebrating us. Yan yung nangyari dun sa Snow White, di ba? Na live action. Bakit? Nagre-reklamo yung mga dwarf actors kasi Hindi sila yung kinas. Nag-cast na parang Snow White and her 7 friends ata yung ginawa. Para nga naman, para daw woke, hindi dwarfs. Tapos parang sabi ng isang dwarf actor, tangina, ito na yung pagkakataon namin maging star. Oo nga. Ito na yung pagkakataon namin na maging Grabe, bida. But parang pinagkait nyo pa sa kanila yun. Punong-puno na sila. They had it up to here, pare. Grabe, nag-audition ka ba talaga? Kulay-pula lang siya. Recently din, may ganyan, di ba? Yung recently din, may pinost ako eh. Parang, the greatest president we never had ay si Apolinario Mabini. Kasi hindi siya magki-kickback. Ba't kayo natawa? Walang pasama sa sinabi ko. Hindi siya, una-una sa lahat. Ang daya ng paghuhugas ng kamay na to. Di ba? Parang, una-una sa lahat, di siya makatakbo. ang dami yung mga comments. Ang dami mga comments. Tapos, may nag-tag dun sa pencil box na sa comment lang naman na tinagpa niya yung PWD Philippines. Na pinagtatawan ako daw. So parang sabi ko, kung nakakatawa yun para sa'yo, Nakakatawa ikaw para yun. Yeah, mismo. sa'yo yun. Yung ganda lang point eh. Kayo tumawa, kayo may kasalanan. Oo. Yun yung I think nawawala din sa mga tao. Minsan, harmless naman siya eh. It's just a joke. Actually. Yun din yung kailangan mga tandaan. Kahit sabi, hindi siya totoo. Most jokes hindi totoo. The chicken did not really cross the road. Walang Alam mo yun, walang diba? pintuan sa pagitan natin. Ba't ka nagda-knock-knock? Wala. Hindi siya totoo. Tama. Hindi siya totoo. It's a joke. Tapos, at the end of the day, si Bill Burr din yung nagsabi nito. Pag nag-joke ako about domestic violence, nagreklamo yung mga tao. Ang sagot niya is, bakit? May mga tao ba na completely walang history of domestic violence? Makikita niya yung joke ni Bill Burr. Tapos pag uwi niya, gugulpihin niya asawa niya. Diba? Walang ganun eh. Walang ganun. Diba? They exist with or without the joke. Alam mo yun? Kung Google Pay mo yung asawa mo, hindi mo kailangan ng joke. Tama ka naman. Just do it, pare. Yun ang message namin. Thank you Yun so yung much. message Yun ang niya. huling message ng episode na to. Don't do From Mark Lima. Pero ang point ko is, when we're doing the joke, yun lang masaklap dun. Mas minsan yung comedian, nagkakaroon pa ng expectation na tayo yung binibigyan tayo ng blame or binibigyan tayo ng sort of like, dapat ito yung gawin mo type of thing instead of actually realizing what it actually entails. Kung nag-joke ako about it, hindi ba siya actually also raising awareness of it? Diba? Na ngayon na nasa conversation siya, ngayon na nasa normalization, kumbaga parang yung normalization, more of like, kasama na siya sa culture of joking. Ibig sabihin, it exists and it acknowledges yung existence niya.
Hindi ko naman sinasabi na para sinesave namin tong mga biktima na to. At bakit ba nilalagay ito a higher pedestal ang comedy? Di ba? Oo. Yun din. Like, dapat socially or ang dapat lang gawin namin, magpatawa eh. Kasalanan din yun ng mga nanonood. Hindi kasi, ang weird eh. Like, dapat lang magpatawa eh. Hindi ko gets kung bakit may punching up, gets ko yun. Pero, ba't kayo nabibilip sa mga komedyante? Wala rin naman kami kwenta eh. Yan yung point ko eh. May mga comments sa Facebook na parang, usually matatanda to. Pero, ano bang mapupulot namin dyan sa ginagawa? Wala, dude. Kung dito ako, once upon a time yung panoorin mo pa. Hiraya Manowari. May nagko-comment doon na parang, walang kwenta yung ginagawa nyo. Exactly! Yes. Wala talagang kwenta. Kaya kinire-replyan ko sa kanya, dito po kayo sa Will to Win. Tapos pinapadala ko yung link ng live stream ng Will to Win. Pumapatol kayo? Or nakasawa rin minsan? Hindi, masaya siya patulan. Kasi una, importante pala sa Facebook yung engagement. Pati sa TikTok. So, pag bored kami, wala. Mismo. Patulan lang natin. Tapos minsan, pag wala tayong ma-content, sila yung content natin. Yes. So, kumbaga, Gamitin mo na lang, di ba? ginaya ko kayo doon kasi alam kong gustong-gusto nyo ng hecklers. Yes. Lalo ka na rin. Yes, I love hecklers. So, parang gusto nyo yun kasi, nagiging material yun sa stage. Pero hindi namin sila ma-explain doon sa mga nagko-comment na, ba't ba kayo pumapatol? Hindi namin sila ma-explain na mapaliwanagan na hecklers yan na masarap gawing material eh. Yeah. So, yun. Masaya pumatol sa kanila kasi rin siya. Yung pinapractice mo din yung pang-rebat. Yung wit mo. Yeah, yung wit mo. Kailangan, dapat maikli lang. Hindi ako galit lang. Kailangan yung galit ko nakatawa pa rin. Hindi pwedeng, kumbaga parang gamitin mo to as a dance. Parang ganong klase. Parang ano yung next move mo. Masarap din yung ganun pag naipagsagutan ka. Pinakagustong sobrang kupal na trick si Victor. Oo nga, di ba siya? Ewan kong alam to. Hindi si Victor mismo. I mean, ang dami niyang... Madami siyang ganun. Pero may ginagawa siya dati. Kapag may gustong... Alam mo yung pag nagko-comment na sobrang woke tapos ang dami sinasabi. Tapos may mga yung kakapal yung comment niya. Gagawin niya, re-replyan niya. I-engage niya. Well, what do you think? Ganyan. Tapos mag-reply na sobrang haba. Tapos ganyan. Siguro mga 10 minutes minsan yung interval ng comment kasi ang haba na ng sinasabi. Tapos pag mahaba na, di-delete niya yung link ko. So dama yun kasi reply lang yun. Lahat yun, wala lang. So ako parang, pinakupal mo, Victor. Sabi niya, yun yung masarap eh. Yung, minsan pinapakita pa niya sa akin, bibidyohan niya. Yung sinescreen record niya. Tignan mo itong gagawin. Sobrang haba ng comment. Haba, dami na niyang reply. Tapos di-delete niya. Wala na lahat ng effort niya. Tapos tawa. Kaya sa parang tangina Victor. Sobrang, ninja moves yan. Nagaputan. Hindi mo makaka-counteran yun eh. Kasi puta dinilip yung ano mo eh, di ba? The thing is nga, they demand so much and we're just putting this out for free. Okay lang. Sorry. Making light of it pa. Sorry. Kaya may isaan sa Solidoy, may mga parang walang bashers yung konti lang. Solidoy sa konti lang kasi, ewan ko. Wala. Kahit nung time na parating nagpo-post Solid okay, konti lang talaga. More of like, very, very welcoming yung vibe. Pero at the same time, hindi rin kasi masyado nagpo-push ng buttons yung Solid okay. Yeah. Yun yung standard naman na naka-impose sa atin. Yung kahon natin. Yeah. Hindi natin pwedeng gawin yung mga joke ni Andren. Tapos, naglaplapan siya sa elevator. Tapos, binaril niya yung anak niya. Yun yung mga punchline ni Andren. Pag hindi niya maisip yung ending ng sketch niya. Hoy, ako yung gumawa ng Hitman. Ano yung Hitman? Yung may sniper, tas kumain siya ng, akin yun. Wow, gusto ko yun. Thank you. Gusto Kailangan nyo ng writer? Maganda yan. Yung kumain siyang pansit? Oo. Okay. Siya rin nagsulat ng Mommy Kissing Santa Claus eh. Talaga. Ayop. 6 million views, parang. 6 million views. Ay, ikaw, Mark. Most pirated. Talaga parating Dalawa. no? Dalawa na. Anong nararamdaman niyo pag ginaganon yung content niyo? Imbis na sinishare. Flattering ba? Sa kanya, syempre hindi. Kasi puta, naglabas ka ng pera dun eh. Totoo eh. Parang nakakainis siya na parang, yun nga, ang dali lang na share. Kaya ako na-cancel sa Twitter dahil pinaglaban ko yung ginajack nila yung content ni Jeline. Tapos ako parang, tangin na ako nagbayad ng lahat nito. Yung edit nito, yung camera nito. Hindi ka na nga bumalik sa Twitter, no? Hindi, okay na rin. Wala na rin naman maangas na nangyayari sa Twitter. Dami maangas. Nakakainis siya pag ini-edit, nilalagyan ng laugh track. Mga ganun. Or may malaking emoji. Yung nalakpan yung watermark ng pencil box. Putang ina. Yung kupal. Talagang, pero yun yung hindi ko gets eh. Magnanakaw ka na nga lang, ayaw mo pa i-credit.
Alam mo yun? Yun. Tapos pag ginawa mo, parang Hindi mo dami naman nilang excuse sinasabi. Nakakainis yung gano'n na parang i-download mo yung video, i-upload mo, sige, tinakpan mo yung watermark. Tangina, hindi, mukha ako yun eh. Hindi siya text eh. Tama. Di ba? Paano mo siya i-claim? Tangina ako yan eh. Oo. Mukha ng mga artista. Wala namang watermark eh. May emoji. Yung kay Jillian, di ba? Tangina si Jillian yung mukha niya yun. Mismo. Ba't mo sasabihin na ikaw, na video mo yan, na content mo yan, mukha niya yun eh. No. Minsan ninanakaw nila yung video tapos lalagyan nila ng reaction video sa baba. Ba? So, akala mo para siyang mag-sign language. Ah. Kasi, Totoo, nandun siya sa dulo, di ba? Oo. Tapos, ang ano pa yun, pag pina-take down namin sila, Ayan. yun. Tampo pa yun. Hindi Hindi lang lang. red. Talaga? As in, Grabe. email na makagalit na ang kapal ho ng mukha nyo. Kesa ni-report nyo, sana, sinabihan nyo na lang ako. Puta, ang dami nilang Oo nga eh. gusto nyo pa kausapin. Tapos, Kami pa mag-a-adjust, mga Diba? biktima Actually, mag-a-adjust. Oo. yung isa nireplyan ko dun na pag kayo po nanakawan, sasabihin nyo po ba dun sa nagnakaw na Oo. sana kinausap mo na, sana hiningi mo na lang. Oo. Hindi mo na lang sana ano. Kaya lang, makikita mo din talaga sa kanila na Hindi nila gets. hindi nila gets kasi Yeah. yung ako nila AQ. Oo. So, ay puta, hindi ako maintindihan ito. Yung period nila Huwag dalawa. na lang. Yung Yung period mga- dalawa, tapos All hindi na. caps. Tsaka yung Mahirap. mga pangalan nila, yung mga kunwari, alam mo yung mga email ad na tangina. Sabog talaga. Wala, hindi ko to dapat Hirap na hirap siyang pigilan. Hindi ko alam. Tinatry pa niya i-paraphrase. Pagandahin, no? Baka pwede ko pa siya pagandahin, pero Gusto ko, sinelf-barrel mo lang sarili mo verbally. Hindi, wala. Oo. Hindi ko pwede gawin. Basta, hindi ko pwede yun yung mga bobo. Basta kung baliktad yung pangalan nila, yun yung mga signs. Yun. Tsaka Ayun, pala, mga may pagkapangalan pala akong konsihal sa sa Taytay. Oh. Tapos may isang sa akin, nag-email na, akala mo hindi kita kilala? Marami akong kilala sa Taytay. Sasabihin ko, wag kang iboto, hayop ka. Tapos ang sabi ko sa kanya, okay lang. Isipin mo yan. At mamaya-maya sa midterm election na natalo yung Patrick Alcantara na Taytay, no? Pero pencil box to. Pencil box! Tapos tumalon siya sa building. Yung gano'n, no? Umabot na doon. Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcast, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits! Believe niya ako sa kanya dun sa pag-handle ng mga ganun actually. Kasi isang beses lang may dumirekta sa akin kasi sa akin nakaka-read yung video. Ako parang nag-a-appeal na siya sa humanity ko. Na parang meron siyang mga lines na Minsan may ganong drama eh, no? Sabi niya, pag nakita po kasi ng tatay ko yung post niyo, baka po atakihin siya sa puso. May mga ganong lines na. Ay, grabe, karga de konsensya mo ba Oo, yun? parang... Ba't di mo patayin yung Facebook kung potentially fatal pala ang video sa tatay mo? Di ba? Parang ang nangyari siya yung biktima nung Yes. So parang mabait pa ako. Yeah. Tapos biglang sabi ko sa kanya, sige, ganito na lang para matuwa kami sa'yo. Share mo na lang yung mga video namin, huwag mo na i-upload. Tapos sabi niya, sige sir, pag na-take down nyo na yung post. Oh! Hinostage. So parang ako pa yung utang na loob pa namin na Yeah. tanggalin yung post. Yun, doon ako Nangyari sa akin yun na hindi pa ako nag-upload sa YouTube. Tapos ang ginagawa nila, kinukuha nila lahat ng Facebook video. Tapos ina-upload nila sa YouTube. As is. Dati pa to? Dati pa to. Tagal na. Tapos nireport ko sa YouTube. Tagal, haba ng proseso kasi kailangan mo papatanayin na ikaw yan, ganyan. Wala silang authority. I-link mo yung ganyan. Dalawang entity. Hindi naman siya YouTube video to YouTube video. Facebook to So, mahaba. Tapos eventually, gumana. Tapos na-sanction yung channel nila. Tapos ngayon, nag-message sa akin, nag-a-appeal na. Ibalik ko daw. Ganon. I-reverse nyo, ganyan-ganyan, kasi blah, blah, blah. Nagkakakitaan. Hindi naman po sinasadya. Sabi ko, parang hindi sinasadya. Parang hindi sinasadya. Sobrang hindi ko nagigets yung point na hindi ko naman to sinasadya. Pero, ang daming steps para gawin yun. Tama. Diba? Pati yung mga nagnakaw dun sa video din ni Jeline. Parang sasabihin nila, sinishare na nga namin. Parang utang na loob pa ni utang na Jeline loob pa na share namin yung content. Konti ko mo yung original upload mo, konti lang yung views. Gago. Ganon. Diba? May mga ganong reasoning. Ganon yung mga salita ng mga tao na parang ako, okay, sorry. Sorry guys,
banu pala kami mag-upload. So, kailangan pala, pag gumawa kami ng something, papa-upload na lang namin sa inyo kasi kayo yung malulupit. Parang ganun. Akin na lang tong kotse na to. Mas magaling ako mag-drive eh. Oo, parang ganun, di ba? Gumawa na yung Kotse analogy. Yes. Na umaandar Yun, ako. Hindi na record yung sobrang bobo niyang kotse analogy. Na-record ba? Okay. Redemption. Sabi ko, tangina na. Yun yung nakakainis yung nag-re-upload. Mas marami siyang views. Oo, yun nga eh. Oo. So sa utak ko, parang tama ba yung reasoning nila? Na porket mas marami silang views sa kanila na yun? Di ba? Parang hindi eh. Hindi. Oo. Parang kung may kinuha kang joke, tas iba, nasa joke siya ng ibang tao, pero mas improved nung ako yung gumawa. Hindi naman yun. Hindi mo joke yun. Oo. Parang, Parang sinabi ko. Parang matutulog. Nandito pa ako ngayon. May nagsabi na sa'yo ng ganun. Yung parang, dapat nga, pasalamat ka, kinakalat namin yung video mo eh. wala May pa ganun. naman. Wala ba? Wala. Yun, Pag madalas yung sinabi mga kasi ganyan. Pag nila- nagreklamo ka sa ganyan, ang problema mo ng world of, ano ka talaga, may mga logic ka na kailangan mong i-encounter na sana, parang inisip mo, sana hindi nila ako nagsalita. Parang alam mo yun, kasi hindi naman nila susundin eh. Mauwi ka rin sa report, sa dulo. Diba? Report mo rin lang naman sa dulo. Dami kasing bobo red eh. Mga ganun. Maraming bobo talaga. Maraming bobo. Tapos, It's as easy as that. ang masaklap pa, noong time na yun, di ba political yung joke ni Jeline, inisip ko, dahil nga kakamping sila, mas matalino sila ng konti. Pero hindi eh. May isang tao doon na nakatrabaho ko siya, director siya. Tapos pinagsusorry niya ako. Tapos ako parang, tang ka ba? So sabihin parang, director ka, may alam ka dito eh. May alam ka sa content and creativity and intellectual property. Tapos pinapalabas mo, ako yung mali? Dahil ako yung ninakawan. Parang ganun. Di ka na content sa aking siya- content. Di ka na content sa aking content. Dapat ikay mawalan ng content. Hindi na pare. Sabi siya, rapper na lang tayo. Oo. Eh. Totoo eh. Speaking of, rapper, doon ako naingit sa flip top. Kahit ano pwede sabihin. Kahit ano pwede nila sabihin, di ba? Yeah. May daya mga kasi doon, borderline rape. Actually, Sinasabi. ang daya kasi doon, directed siya to one person. Yes, to one. Yes. Yun yung daya. Kaya ang ginagawa ko minsan sa stand-up, gumagawa akong character. Siya yung magsasalita Oo, siya yung magsasalita. So ngayon, alam niyo nang Ngayon, gawa-gawa lang. alam niyo nang ginagawa ni Andrew yun para sabihin lang yung offensive shit. Hindi totoo. Totoo, meron siyang ganun, meron siyang joke. Merong clown sa party, tapos nag-stand up siya. Tang-ina! Ang daya! Sabi ko siya, tang-ina, daya! Tapos ginawa niya yung ka lang offensive no? joke niya. Tapos parang yung mga tatang-ina, ito hack to ah. Ang hirap hanapin na naman, no? Si Ricky Gervais may ginawa din ganun dati na parang hack eh, para masabi niya yung offensive shit. Ang ginawa niyang sketch, parang may future Ricky Gervais na winawarn siya. Don't do the joke about blah blah blah. And then, tapos puro offensive shit yung mga sinasabi niya. So parang daya. May rapper. Oo nga, no? May Sabihin mo lang, sabi ng tito ko eh. Sabi ng tito ko. mismo, mga ganyang, parang kumbaga parang ano lang siya, elaborate version lang siya ng sabi ng ex, di ba? Parang ganun. Sobrang, sige go. Sinabi ko na to sa dating episode, pero I think it's important. Again, to... Ayoko. Okay. Hindi, sige go. Ano yung mission mo pala for Pencil Box? Oo nga pala, dyan tayo naputol. Dyan tayo naputol. Yeah. Dyan kami naputol. Anong agenda? Yeah, parang Anong pangit agenda? pakinggan pag agenda. Agenda, no? Anong purpose? So, bukod sa pera, number one, yun nga, kaya siya pencil box eh, kasi nga, ang laman niya, puro mga writers. Kasi galing ako doon sa mundo na hindi naman in-acknowledge yung mga writers. Lalo na doon sa past comedy show na Damn. Okay, kung saan man yun. Kung saan man yun. Kung saan may issue yung head writer. Monty Python. So, ayun, Monty parang Python ka? lagi nilang naiisip. Minsan, alam mo yun, nagko-comment sila doon. Okay, bubble gang yung show. Kasi kailangan ko masabi to na ang dami nagko-comment doon na grabe ang genius talaga ni Bitoy. Tapos parang, kung genius si Bitoy at nandoon pa rin si Bitoy ngayon, bakit hindi ganun yung same quality ng materials? Kasi wala yung mga dating writers. Yes. So, yun natutunan ko din doon sa isang mentor ko na sabi niya, ang mga writers, architect yan eh. Para kang bumuo ng building na wala yung architect. So, Parang si Seth Rollins. So, ganun. Tingin ko ganyan siya na gusto ko maangat yung mga writers kasi ang dami kong kilalang writers na mas mayaman sa kanila yung mga pinasikat nilang mga komedyante. Totoo. Oo. Yeah. Mas mayaman. Medyo baboy. Yung kunwari ko nagpasa ka relax. Ina mo eh! Kunwari ko nagpasa ka ng concept for a movie, tas concept yun, tapos bibilin lang nila sa'yo. Sabihin natin bilhin nila sa'yo ng 90,000, 100,000, ganong klase. Tapos sa kanila na yun. Tapos papa-execute sa'yo, tapos yun na yung bayad mo. Parang wala na silang pakialam sa success,
sa stuff that the greatness it brings or na baka nakakalimutan nyo ang project na to nagsimula sa concept. Oo. 'Di ba? Alam mo 'yun. So parang walang ganun. Ako rin kasi parang hirap intindihin sa mga kasi wala ako sa comedy business noon. Ang iniisip ko, ang nagsusulat ng mga jokes, sila lang din. Yung maganda yung kaya nga Kulang nga sa pencil box. education. Yep. Tsaka to the point din na parang yung mga nakawa ng joke, yung mga ethics behind it, hindi siya masyadong iniintindihan ng mga tao. Kaya rin tayo nagkaroon ng culture na pag nagnakaw ng content, wala silang, hindi nila kasi hindi nila nakikitang may value yung ginawa mo. Alam mo yun? Parang nakita lang nila na parang, okay, ano to free game. Diba? Parang ganun. Yun, siguro nadagdag din sa unintentional na nagawa nung ngayon, nung mga lumalabas yun. Nagulat kami nung nakaraan na may pinirate na video sa amin. Puta, ang daming taong diba? Ang daming mga nagko-comment na doon sa pencil box yun. Wala pa rin. Hindi pa rin ginagawa. Hindi, nagulat. Ang dami. Kumbaga, alam na nila na hindi tama yung ganong gawain na kung ano yung video ng isang tao. Awareness sila. Oo, ang dami na. So parang at least merong awareness yung mga tao na hindi tama magnakaw ng content. Pero until wala ang gawing action, kahit i-message mo yan or whatever, hindi nila gagawin. Hindi. Yung kay Jeline na video, ang unang nagnakaw nun, advertising creative Fuck. Ha, talaga? Dude. Tapos, in-upload niya lang as if sa kanya. Tapos mini-message ko siya, naghanap ako ng way, mga kilala ko sa advertising na, kilala niyo ba to? Gaya na to. Wala. Never niya ako nireplyan. Never niya ako inanon. So ako parang, I guess, hindi importante sa kanya. Pero dude, yung mga yan, pag nakaramdam yan ng sila yung nabiktima. Oo, pare. Ano yan? Puta, intense yan. May mga taong ganun na parang hindi nila nagigets until mangyari sa kanila. Alam mo yun? Sobrang... Tsaka ano ba naman yung... Ano bang mahirap sa... Pinutin mo yung share? Oo. Bakit nauuna pa yung... Ba't ang priority sa utak nyo is i-rip natin to, screen record natin, i-ano natin. Mas may effort pa nga. Oo, mas may effort pa diba? So, bakit yun ang nauunang priority? Ibig sabihin, malicious talaga yung intention mo. Tapos kung nanakawin nila, ano ngayon? Like, parang ika-credit ka ba nila na gumawa nun? Yeah. Hindi naman ikaw It's just this thing na, okay, gusto ko magka-presence online kasi malungkot ang buhay ko. Tingin mo ganun ba to that point? Iniwan kasi ako ng asawa. Hindi lahat, definitely. Pero I think may mga tao na talagang hindi na nila iniisip talaga yung kapakanan ng iba. Wala silang, dahil nga nandun tayo sa kulturang ganyan na pag nagbabulgang ka, pag may ginawang sketch si Bitoy, siya ang kinikredit ng mga tao, siya yung bida, writer ka lang, 'di ba? Paano mo sila ma-expect magkaroon ng culture na kinikredit nila yung writers, 'di ba? Yung na-mention ko sa previous episode, si Brett Goldstein yung nagsulat sa Ted Lasso. Ang mentality niya is always credit writer. So pag pinopromote niya yung may lumabas na bagong episode, ang una niyang kinikredit agad, writers. So I think maganda siyang yung ginagawa niyo rin na talagang very writer-centric. May credit sa writers. I think it's also very, tawag doon, it's a very good, admirable and also a good cultural shift na sana ma-recognize ng mga tao yung nangyayari and do it more din sa kanila, di ba? Tama ka din doon sa yung sa cultural shift. Kasi parang sa ibang bansa, ang lakas ng mga writers Totoo. Sa yung mga K-drama daw, parang sinusuportahan ng gobyerno yung writers. Yeah. Alam nila yun ang value Dito sa atin, class. Tapos yun napag-usapan natin dun sa Lost Recording. Yun, yung nag-writer strike dun sa US. Tumigil lahat. Lahat tumigil. Sila Steve Carell, ayaw nila mag-act hanggat hindi na solve yung problema dun sa writers. Yeah. Sinusuportahan nila. Dito wala, pag sinabi mo na anong trabaho mo, writer, saan? Anong mo? Tapos walang bigat, walang respeto. Hindi lang yun. Tsaka parang napaka-expendable. Parang ganun. Like, kasi they'll always find someone who will replace you. Parang yun parang mentality. Kasi dahil sa pencil box. Then, nabigyan kami ni Russell ng chance makapagsulat sa isang sitcom sa TV. Tapos parang sinishare ko siya sa Facebook na, sinishare ko sa mga tao na, nag-brainstorm kami, nagsusulat kami para sitcom na to. Tapos parang wala lang siya. Until, kailangan nila ng extra. Tapos, sige, pwede ako. Doon lang nila na-recognize na, artista na. Writer, wala. Wala talaga. Tsaka pag nalaman nila na writer ka saan? Halimbawa, sa Bubble, ang sasabihin nila, wow, congrats! Pa-video greet naman kay Bitoy. yun lang yung pinaka-goal nila. Pero,
Yun naman ang gusto ko sa stand-up kasi wala nang ibang may credit kung hindi ikaw eh. Pero at the same time, lahat ng problema sa'yo din nakatutok, di ba? Pangit yun. Hindi mo pwede sabihin, hindi, may writers ako eh. Di ba? Parang ganun. Hindi siya talaga magandang Kaya sana nga ma-improve natin yung culture. I-value natin yung hindi lang yung crediting, no? But more like, i-value mo yung talagang totoong yung kung anong dinadala ng writer sa playing field, di ba? Like parang kung sinabi mo, galing na ganyan. Di ba? Ayun din. Hindi naman sa inaaway yung mga direktor, Pero ang daming credit sa director, no? Oo. Di ba? Parating, film kasi yan ni ganyan. Tapos, alam mo yan, ang ganda ng pagkaano. Saka parang, hindi ka naman nagsulat eh. Yung may writer na nagsulat eh. Minsan may makakita ka, honestly. May mga director na sobrang ganda ng work nila. Tapos makita mo yung next work nila, hindi maganda. Tapos makikita mo, iba yung writer. Alam mo yun, di ba? Parang, shit, okay, iba yung writer. Medyo mahirap. Hindi ko magets kung saan in the fold sa mundo na to na bilang nawala ng, for some reason, hindi nag-exist yung credit sa writer masyado. Though, sabi nila, sa Oscars daw, ang best screenplay daw, isa sa mga biggest awards. Diba? Pero, best director pa rin yung nangingibabaw, di ba? Tsaka actor. Best picture. Plus, yung comedy sa Oscars, wala pang nananalo ata na comedy. Yun din no? Mahirap din iba pa, no? Pinili mo na nga maging writer, comedy writer ka pa. Inang yan. Kasi they say, it's the lowest form of entertainment. Tingin pa ng iba, yun nga, pinakamababa ka pa na. Pakita mo sila ng Jackass para hindi ba sila tatawa? Tangina, para saan, best picture dapat na-nominate. Di pa ako tumatawa ever ng ganong kadami, ever in my life. Nakakatawa yung gumawa ng Jackass, siya yung gumawa ng Her Talaga? Seryoso lang. Si Spike something. Yeah. Sobrang wild nung portfolio ng guy na yun. Napanood niyo ba yung yung Space Force? Steve Carell. Yeah. Tapos, di ba hindi siya masyado nakakatawa? Hindi. Siya, parang black ba yung tawag doon? Hindi. Dark eh. Pero ang parang doon, deadpan na marami na-excite kasi si Greg Daniels tsaka si Steve Carell magta-tandem ulit. Yeah. So, ginawa yun. Tapos, nung hindi siya nakakatawa, tinignan ko yung writers, wala si Michael Schur. Wala si Michael Schur. Okay. So sabi ko, okay. Yun yung winning formula. Siya yun. Si Michael Schur. Kasi di ba, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Recreation. Yung The Good Place. Good Place. Good Place. Lahat maganda. So parang, puta. Yun lang. Feeling ko, yun. Guys, writer. Pero to, ayan. First time ko, isa mga times na nagsunod ako ng writer sa Ted Lasso. Na gusto ko yung Ted Lasso. Si Brett Goldstein nagsulat for Ted Lasso. Siya isa sa mga creators ng Shrinking, which is starring Jason Segel tsaka Harrison Ford. Sobrang ganda din. So parang, shit, ito yung gusto kong klaseng. Alam mo yun? Parang gusto ko yung style niya magsulat. Parang ganong klase. Or yung vibe. Nung Iba talaga eh. Iba talaga yung... Tsaka parang mas may appreciation ako sa mga writer-director kaysa yung director lang. Ano mo yun? Yung written and directed. Parang si Louie. Si Louie. Huwag mo sabihin may appreciation ako kay Louie. Here. Basura ginawa niya. Nakakatawa siya. Galing niya eh. Yung season 1 and 2 ng Louie. May theory nga ako sa parang... Siya yung nag-edit, sulat, at nag-direct. Dude. And starred. Lahat. The cancellation theory ko is parang kung sobrang galing mo, minsan it doesn't matter kung anong ginawa mo. Kasi, di ko sinabi it doesn't matter, period. Sinasabi ko parang, sineselebrate pa rin ng mga, sineselebrate pa rin ng tao ng mga work mo, kahit anong ginawa mo masama. May ganun eh. Kahit yung post. Like, kunwari si R. Kelly. Hindi ko masyadong ma-enjoy yung kanta niya nung nalaman kong umiihi sa mga bata. Pero si Michael Jackson. Di ba? Puta, pag lumabas yung Human Nature, kakanta ka talaga eh. Di ba? Kahit alam mo parang medyo may mga pedophile allegation siya. Diba? Red, yung ikaw ata nagsabi sa akin ito. Ano? Yung gumawa ng microchip, parang Holocaust denier siya. One of the people na nag-develop ng I think microchip. Yung modern style na microchip na ginagamitan sa lahat ng shit ngayon. Ano siya? Anti-Semite siya. Disney rin naman eh. Anti-Semite. Alam mo ba yung original name ng Pirates of the Caribbean? Ano? Yung, ba to? Yung Chili Chili Juice Steel. Pangit yung joke na yun. Sana yun na lang yung walang episode. Pinanya pa bago dumating yung punchline. Yung lang kwenta eh. Halata nag-iisip pa siya ng punchline habang sinasabi niya eh. Yung Dalmatian, yung 101 Dalmatians, mga Jews dapat. Inaman.
Wala kang kwentong Si tao. Walt Disney yun. Si Walt Disney. Si Walt Disney nga, Oo. totoo. Maraming ganun shit na Kaya mo separate yung art from the kailangan artist. minsan nasa-separate mo yung art Minsan from the yun art. Yung gumawa ng Kenshin. Ng Oo, pare. Kenshin ng Rooney Kenshin. No? Papakita siya ng tite. Child porn collector siya, pare. Tang ina, sobrang What's wild. wrong with that? What's wrong with Everything. Pero ganda nung Kyoto art, pare. Oh, Alam mo yun? yung barko, tapos may isa pang barko sa loob. Oo, parang ooh. Bayan yung yung Japon analogy nun. Hindi yung analogy nun. Huwag mo sirain yung art. Yung artist lang sirain mo. Kaya baliktad yung talim nung Kaya siya baliktad. Guys, maraming signs. Ayaw naman ng Kenshin. Ganda ng bago eh. Yung talaga, yung remake. Pangit. Patripan ko yung animation. You mean yung anime na ginawa nila after nila malaman na child porn collector siya? Kaya mas gumanda. Ba't maganda naman yung story Yung luma, pwede pa hindi pa nila alam eh. Ngayon parang, we acknowledge na ginawa siya ng child porn collection. Pero parang kailangan ng remake nitong ginawa mo. Para burahin. Para burahin. Okay. Sige. Tigil na natin ng putang ina. Joke lang. Discuss din napag-usapan natin. natin Kanina hindi natin napag-usapan. Ang ganda-ganda nung Yun din, yung issue with the joke thief, di ba? Nung inaccuse si Alex Calleja na, bakit ka naka-clasp ng finger? Maano lang to, malambot lang to. Para sa kultura lang kami rin. Nung may issue kay Alex Calleja na, siya, sabi, ninakaw daw ni Alex Calleja yung joke. At sinabi ko rin ito kaninang recording, pero gusto ko lang talaga sabihin para lang may Para sa akin, mali na magnakaw ng joke. 1, okay. 2, pero also, piliin mo naman yung joke na i-claim mo. Alam mo yun? Parang, kasi ang akin, yung joke na yun, pwede rin siyang masulat ng ibang tao easily. Kumbaga parang, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw lang ang comedic genius na nakaisip nito. Sa mundo. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Lalo na yung joke mo is not really super deep, no? Parang it's just car wash, walking distance. Hindi ko sinasabing pangit yung joke. Maganda yung joke. Nakakatawa siya. Pero ang sinasabi ko lang, hindi siya yung type of joke na very exclusive sa isang tao. Para i-claim mo. Buti na lang si Alex, meron siyang resibo na-prove niya na wala nga joke thievery na nangyari. Pero, ang ayoko naman dun is, yun nga, dun nga nag-arise na naman yung culture na tipong, okay lang naman mag-agawan joke or okay lang, may ganun eh. May mga ganun comments na, pati pala joke ngayon, ninanakaw na. Oo, di ba? Dapat kasi hindi niya sinabing ninakaw yung joke niya. Dapat ni-revive. Pwede. Bakit yung songs, pag sumikat kay ganito, di ba, parang, ni-revive lang niya, pero hindi mo alam sino yung original na kumanta. Yung Harana, di ba? Yung Harana. Yung Harana, alam ko, binili daw nila yun. Pero hindi yata klaro yung pagkabili. Sa Smoky Mountain nila, kinuha yun. Hindi. May isang tao Stevie lang Wonder. talaga. May random guy lang talaga. Okay. Ang politiko na yun yung... Ganun, yung guy na yun. Tony Lambino. Yung Tony Lambino. Yun. Tangina, sobrang. Yun, Smoky Mountain, yun, singer yun. Okay. Pero Ateneo, culture ng Ateneo yun. Harana song nila sa Ateneo. Okay. Hindi ko alam yun. So, yun. Ayun, pero yun yung mga culture na nakakainis. Kasi parang nagka-disprove. Pero ang nakita nating culture na nag-arise, yung pangit. Which is, wala pala may pakialam. Kala ng tao okay lang. Oo, kala ng tao okay lang. Actually, nagulat nga ako na umabot siya to news level. Oo nga. Kasi ibig sabihin parang at least meron ng konting narrative. Push na yung narrative na ganito nga, naging issue nga siya or parang, kumbaga there are comedians enough na push yung narrative or parang yung culture medyo alam na. Pero end all and be all, against the whole world or the whole Philippines at least, minuscule siya, walang pakialam ng mga tao. May nag-comment nga yun, di ba nabalita nga siya? Tapos may nag-comment na, bakit yan yung binabalita nyo? Wala akong kwenta yan. Tama. Parang sa atin, kumbaga sa atin in the circle ng comedy, mabigat na yun. Pero sa kanila, parang, ba't ba yan? Importante sa atin, hindi gets naman, importante sa atin. Gets naman kung hindi importante sa inyo. Oo nga. I guess so. Sabagay, kung ikaw naman
kunwari, nililipad na yung bubong mo, tapos nakita mo yung trending news is nagkakawa ng joke yung dalawang komedyante, tapos nag-away sila sa Facebook. Hindi nga nakapagpakabit ng kisame. Oo nga. Ang tingin ko kasi sa joke, parang kanta siya eh. Pagka lilabas mo na yung kanta, tapos kinanta na ng mga tao yan, parang okay lang. Hindi naman pwede na, tanga na, ako original na kumanta niyan eh. Huwag mo kantahin yan. Pag cover siguro okay lang kasi Pero pag kinlay mo na. pag kinlay mo na akin to, yun yung problema eh. Pero ang problema rin sa stand-up, may ethics din na parang hindi mo pwedeng performin talaga at all. Kasi I think yung nature ng comedy, the nature ng craft itself, kapag pinorform mo siya, it looks like ikaw yung nag-claim towards. Di ba parang yun yung pinaka-plot nung, alam mo yung Marvelous Mrs. Maisel? Yes. Yun yung pinaka-plot na yung asawa niya, yung bida, aspiring comedian, di ba? Parang ganun yung naging. Pero sa simula, yung asawa niya yung aspiring comedian. Tapos nagnanakaw lang siya ng jokes. Parang ganun. Parang yung hypotenuse. Yung, Hypotenuse. Maganda yun. Hypotenuse. I wish I could get high on some hypotenuse. Tapos tumawa siya. Tapos dumating si Kinuha siyang opener. Dumating si Fluffy. Sobrang nag-escalate eh. Hey man, I'm looking for an opener. Ganyan yung may ganyan kaming segment ngayon natin, Ray, yung parang scenes from a hat. Yeah, nakita ko yun. Yung sa Whose Line Is It? May mga nagko-comment na, Whose Line Is It yan eh. Oo nga. Hindi ko naman cleaning na amin eh. Oo nga. Nilaro lang namin yung game eh. Yung game lang yun. I don't think kahit yung Whose Line sa kanila yung game na yun. Di ba? So parang, It's an improv thing. kayo nga naglalaro kayo na ginawa nyo nga pambansang laro yung Pinoy Henyo. Wala namang nagsabi na, inagaw nyo yan. Itbulaga ba yan? Plus, ang wild yung Hughes line, hindi pala siya, scripted pala siya. Hindi siya scripted. Ganito rin yung meron. Papakahirap kami. Yun hindi ko alam. Hindi ko alam yan. Hindi ko. So may narinig yan. Kay Alicia Tyler, yung mismong nag-host. Talaga? Oh, Ha? Damn! mind blown, no? So mas magaling kami kasi wala kasi. Joke lang. Fucking Pangit, Alicia pero Tyler. at least walang script. Pero nag-uulit silang jokes. Yun alam ko. Kasi parati ko tunod na Whose Line. Si Greg Proops. Parati ako nakakita ng jokes na umuulit. Si Wayne Brady. Saka Sinasabi mo na ba in-edit yung sa. pangalan lang? Oh, in-edit. May edit. Yun yung di ko, syempre nung napapanood ko siya dati, tangin ang bilis na ini-edit pala. Marami yan. Maraming. Mas master pa sila sa entertainment. Yung Hollywood. So, imposibleng wala silang tricks up their sleeves. Kapalitan nila na pangit yung... Pari daw sa mga stand-up especially, may mga times daw minsan talaga na mag-record sila talaga multiple times. Tapos i-chop-chop lang talaga nila yung mga nangyayari. Yung ginawa sa'yo, diba? Yun yung ginawa sa akin, pero merong main Main show, yeah. na yung 4 p.m. kinuha nila. Tapos pag kailangan ng close-up, kukuha sila from like different scenes kung ano yung shot na maganda. Kaya 3 beses niyang inulit yung outfit niya kasi para... Tangin ang baho na ng t-shirt ko ng third. Yung third Kaya idol ko yung special ni Mitch Hedberg. Ayun, yun, di ba? Ang pangit ng sitwasyon di ba? Tapos, kumain siya ng Thai for 30 nirelease lang naman nila yung Raw kasi namatay siya. Ganun ba yun? Hindi na nirelease yun ng yung Kasi original cut napanood nun. ko yung edited eh. Yung edited niya hindi masyadong... Yung walang tumatawa eh. Napanood ko rin yung... Ang storya nun, hindi talaga ideal daw yung sitwasyon. Parang, I think, bingi yung mga tao. Hindi mga... Parang matagal na yung shoot. Tapos parang pangatlong comedian or something like that. So hindi siya shoot para sa... Yeah. Medyo may ganun din talagang... May ganun din klaseng pagtitipid na nangyayari sa Hollywood. Hindi lang sa atin. Hindi siya exclusive sa atin. Diba? Yun ang hirap din sa sa comedy scene eh. Paghihirapan mo yung writing. Ito like yung pag gumawa ka ng tawag doon, pag gumawa ka ng joke minsan taon para i-hone siya, 'di ba? Or kayo, 'di ba, i-writers room nyo and everything. Kapag pinublish na siya, wala nang take back eh. Alam mo 'yun, parang hindi mo siya pwedeng sabihin na, ay, mas maganda to pag mayroong punchline na iba, 'di ba? Hindi mo siya pwedeng i-post ulit. Sinubukan niyo na ba? Wala ba kayong parang Redux ganun, Redux. Kunwari. Director's cut. Parang Full Metal Alchemist Brotherhood. Parang ganun. Parang inulit nila ulit. Parang ganun. Parang kinat nila yung filler. Walang ganun. Parang ako, na-realize ko everyday, gusto mo ng bago. Parang pag nakita mo yung material, babaguhin mo siya everyday. Kasi everyday ka nag-grow. Iba yung perspective mo today. So parang wala. Didisiplina ko na yung sarili ko na pag na-publish na yan, wala na sa akin yan. Wala na sa akin. Out na ako. Kailangan mo gumawa ng bago. Mahirap no? Lalo na ayaw mo rin minsan pakawalan pa yung material kasi parang feeling mo pwede ka pang, pwede pa i-improve to eh. Huwag mo natin i-publish. Nakikita mo yung project file, yung pwede ko pa edit to. Pero
Hindi, wag na. Okay na ako dyan. Ayun. Yeah. Kapag nag-aano ka ba, kapag gumagawa kayo ng mga sketches like kapag natatawa kayo sa sarili nyo, nagiging questionable ba siya kasi inisip nyo hindi kayo yung audience? Madalas. Madalas. Kasi feeling ko minsan nagiging inside joke lang namin. Pero, Yun din yun din yun. Natawa lang ba ako? Kasi alam mo yun. Lalo at magkakakilala na kami before kami pumasok sa box. Alam na namin yung humor ng isa't isa. So minsan sa brainstorming parang kailangan patawanin si ganito, kailangan patawanin si Pat. So parang, yun yan, nawawala kami dun sa, hindi, lalabas pa rin namin ito sa public eh. Oo nga. Medyo mahirap. So, sinong responsible para like, reel that in? Ako yung Ako, tsaka yung isa, yung si Jay, yung kasama kong writer sa Baboy. Mm-hmm. Minsan nag-uusap kami bago mag-meeting. Ikaw yung bad cop, ako yung mag-good cop. Tapos minsan baliktad. Alam na ni Mark. Kaya, di ba minsan nararamdaman mo? Ako yung mabait, tapos si Jay. Hindi nga napapansin, hindi naman ganyan katalino si Mark. Sa bagay, tama. Nandun lang ako para. Sinabi niya, paiba-iba mo nila. Yun lang iniisip nila. Manghuhula na sila. Bad cop, good cop. Manghuhula na sila, no? So, feeling ko kupal ngayon si Pat. Pero yun, kami ni Jay. Si Jay madalas yung nun na, hindi, kayo lang matatawa dyan eh. Tapos minsan ako sa akin naman galing. Tapos minsan, Red, kasi napapanood ko sila sa stand-up. Kunwari, si JP Aguilera. Ito na yung shoutout mo, ha? Hindi, siya, parang minsan ang hirap mag-comment sa kanila na, kasi hindi naman ako nagsa-stand-up. Pero, alam ko na, kalimbawa yung joke niya, isang joke niya, parang, ito lang yung matatawa dyan. Pero hindi siya yung universal experience na, so baka hindi yan mag-work. Tapos, minsan, nagpapasa sila sa akin ng sketch na, kita nyo, nagpasa kayo ng sketch about NBA. Basketball. Ito, laging basketball dati to, tsaka sabong eh. Sobrang laki! Lagi. Tapos ako parang lagi ko sinasabi sa kanya na, hindi, kung gusto niyo yung angle na yan, hanapan niyo pa rin siya ng relatability. Anong angle nun? Yung hook, bakit siya kakapitan? Pero, ayun, so, madalas, yun lang yung lagi kong sinasabi na unang tingin ko agad, hindi to relatable. Yeah. Oo nga, no? Ganun. Pero grabe yung mahirap pala yung standard nila, no? Kasi ako minsan gagawa ko ng joke na parang ayun nga, parang more of like, fans lang nito yung makakaintindi. And then okay lang kasi parang alam mo yun, 'di ba? Shit. Game ako gawin yan. Pero kung nag-impose kayo na parang okay, dapat generally good kayo. I think the effort na maintindihan ng lahat makes it more difficult. Kasi inisip ng mga tao, hindi, mas madali yan. Kasi intindihan ng lahat. It's better to start general when you're thinking of a topic sa stand-up. Hindi, mali yan. Wag very specific. wag very specific. Like may nag-joke na isang open micer tungkol sa Toy Story 4. Doon alam ko sa Toy Story 4. Tama. Paano kayo dati? May requirement eh. No? Pero nag-gets ko yung point mo. Kung mag-joke about NBA, dapat yung hook mo, yung simula mo, hindi tungkol sa, naparod nyo ba yung trade ni ganyan tsaka ni ganyan. Then na-eliminate mo agad yung kalahati na hindi masyadong in the know, di ba? Pero kung sinimulan mo siya somewhere na relatable, di ba? Tapos tsaka mo siya in-analogy sa NBA. May joke ako tungkol sa Dragon Ball. Sorry yun yung pinaka... Meron pa yung bukod dun sa relatability. Dati, nagmamagawa pa tayo ng mga di ba? Yung parang current events. So, naisip namin, pag pinost to, hindi na siya current. Hindi na. Kailangan unless ma-post mo the next day, di ba? Lalo lang, bilis ng balita ngayon. Grabe. Ang favorite sketch ni Red sa Pencil Box, yung si Chan Chan dressed up as Red Oliero. Tapos hindi niya ako ginaya at all. Naka-costume lang siya eh. So parang, kung mangungupal kayo ng may pangalan, sana nag-aim higher na lang kayo. Hindi nyo naman gagaguin eh. Parang si Chan Chan lang ito na naka-wig. Tapos sabi ko, Chan Chan, tangin ng Chan Chan, humiram ka man lang ng kimono sa akin. Putangin na ito. Wala kang pambiling imo. Walang mannerisms ni Red. Wala eh. Sabi ko, dude, meron ako isang closet ng kimono dito. Alam mo kung saan ako nakatira? Pwede ko pag-grab sa'yo yan kung trip mong gawin. Siya din nagsulat nun, di ba? Siya din. Siya din, tama. Pero bihirang-bihira yan. Bihirang-bihira yun sa amin na ikaw yung nagsulat ng sketch tapos nandun ka sa sketch na yun. Talaga? Kasi... Di ba? Tama. Si Eman lang gumawa nun eh. Kinas niya yung sarili niya bilang superhero eh. Oo. Parang frowned upon ba sa inyo yun? Hindi naman. Parang gusto ko kasi pag nasa sa set yung writer, binabantayan niyo yung... Nice. Gets. Oh. Pero pag na-imagine mo na agad na, okay, ako yung mag-a-act. So, sino magbabantay nito?
Ayun. So, ayoko rin maisip nila na pag napasa yung script ko, magiging artista ako, magkakaroon ako ng platform dun sa... Ayun yung pinaka... Oo nga, Mark, mo isipin yun. Oo. Never, di pa ako ano. Yung isa sa mga nag-viral na ako yung nandun, ang sumulat na si Jay. Yung ano... yung nagkabanggaan. Nagkabanggaan, tapos baliktad. Kamusta naman yung fulfillment nyo? Kasi alam ko, hindi naman kayo yumayaman pa. Oh. And, meron ba kayong wino-work throughhan na light at the end of the tunnel na parang eventually sana umabot dito sa point na to na mas komportable na? Or talagang masaya lang kayo ngayon? Hindi, mukha lang kaming fulfilled, pero hindi. Si Mark mukhang full. Wala masyadong fulfillment. I mean, may fulfillment pero mahirap maging completely satisfied with your work. Hindi siya natapos eh. Pag meron kang nakuha, ano mo yun? Ano siya? Actually, yung yung nag-push din sa akin sa Pencil Box kasi napapalibutan ako ng mga friends na online creators. Tapos nakita ko yung business model nila. Tapos yun nga, yung aking irog, si Charuth. Ngayon mo lang yun. Ano siya? Ano? Ngayon mo lang pinablik yun. Oo nga, dapat nga hindi nga pala. Wow, na-reveal. Ang dami nagre-reveal dito sa Bago Matulog. Ayun. So, parang siya rin yung business model, naiintindihan niya. So, sabi niya, mag-work to sa mag-work to dun sa gusto mong mangyari. So, ngayon, ang problema ng mga content creators, wala silang mga writers. Wala. Naubusan sila ng content. So, sabi ko, kami, writers, dami naming writers. So, baka kaya naming mag-supply ng content. Think tank. Oo. So, ayun. Yung pinaka-special lang kasi ngayong darating na taping namin, parang hindi na kami maglalabas ng pera kasi enough yung nakuha namin na ads. Oh, solid. Ayun. So, parang, okay. Self-sustaining na siya. Finally. Sana, ganun. Parang, okay, so mga susunod, ganun. Kasi ever since, di ako sumusweldo. Oh, shit. Wala. Naman, Mark, to. As in, ako. Napunta sa kanya yung 45K. Oo nga, grabe to. Bigyan mo man lang kahit 25K kayo. Hindi, dati naalala ko, kami, nung una-una, yun yan, napag-usapan natin yung limitation sa set. Lagi ako nagsusulat ng sketch na may lechon. Yun, para magka-lechon daw. Tsaka ang setting sa beach. Para magka-lechon gawin sa set. May maraming chicks. Oo. Yun yung ginajoke ko parati, pag sinasabi lang ko, gagawa tayo ng I Am Not Big Bird 2. Tapos para sabi ko, di ako magsusulat ng script. Ilalagay natin sa Italy. At saka ikaw magsusulat kasi Siyempre. Baka naman, Tapos na-inlove sa akin si Katio na Gray. Ayun. So, interior, hotel suite in Italy. Catriona enters with her lingerie. Catriona enters with Pia Words back. Nalala ko yung mga unang natin, laging ang punchline, minotorboat siya. Yun lagi. Ganun. Tapos may artista hindi naman yung pangalan. Tangin ng mga writers na ako. So, ako yun lang. Tapos after nito, may nagsasabi sa amin, Red, na parang try namin i-pitch sa Netflix gag show. Parang Filipino gag show. Pero tingin ko, hindi yung audience namin, hindi sa Netflix Pero nagpapalabas sila ng Batang Quiapo dun. Incognito. Oo nga. Lavender Fields. Okay, paki-delete na lang yun. Pwede pala kayong mag-Netflix. Pwede yan, bro. Pwede yan. I think ang Netflix wala siyang pinipili na tamang panahon. Demographic. Na demographic. Yeah. I think, siya they see themselves as general. Yung talagang lahat inaano nila. Kasi nga, pag nag-pitch ka na rin daw ng movie doon, naghahanap din talaga sila ng star. Hindi pwedeng. Hindi pwedeng. Poste meron talagang, may need talaga to do it. So, ewan ko, wala ko, hindi naman ako star na nagka-Netflix ako. Pag-asa ka pa. Nag-number 3 ka naman. Oo nga hindi ako nag-number 1. Hindi, kalaban mo nun Avatar. Oo nga. Pero yung kay Alex, kalaban yung Incognito Medyo wild din yun Kahit oo nga. Kalaban hindi pa pwedeng na tumatakbo ng putat sabi ko nga sabi ko, iisip ko yung argument ko na parang hindi kalaban ko Avatar Tapos naisip ko, tangina, kalaban ni Alex. Si Maris Racal na naka-underwear, tumatakbo, may baril So, parang pero kayo yan. Mas mahirap talunin yun Basta kayong dalawa, may Netflix. It's good for all of us. Doon sa amin lang. Kasama ka. Huwag kayo sumama. Huwag tayo maghilalaan dami pababa. sumasama kay Alex Si Huwag tayo Alex maghilaan lang. pababa. Kami ng dalawa lang. Maghilaan tayo pataas. Alam yung gawin namin ni Alex? Kami na lang magtatandem. Tanginan yun lahat. Kung saan kayo pupulutin. The Netflix boys.
kami nagsama. Wala na. Bago pare. matulog with Alex Calera. Kasi Magagawa, ikaw yung sidekick may niya. bago kaming group, Oo. The Comedy Manila Crew. Tapos ang members, ako, si Alex, si Jokoy. Ano, saan kayo pupulutin lahat? Putang ina nyo. Game ako maging opener lang sa dalawang yun. Masaya na ako. Okay na ako. Sana nag-aarap yung cool pass. Joke lang. Hindi ako masaya sa ganun, guys. Gusto ko yung bida. Ay, nako. Ang saya-saya naman ng ano. Sana may ganyan akong, parang ang sarap magkaroon ng, na-inspire tuloy ako. Kasi ngayon gusto ko rin maggumawa ng parang content. Actually, yun din talaga eh. Yung content na, hindi ka kasama, putang ina mo. Ang tagal ko natang ginagamit, naman tayo nararating. Oy, Hindi, pero yun nga na-inspire ako sa ginagawa nyo. Kasi parang, dude, araw-araw ako nagpo-post. Tapos comedy. Alam mo yun, hindi siya yung tipong, minsan, siya, may message. Walang ganun eh. Alam mo yan? Talaga ganun. So I think, sana mapagpatuloy nyo at sana yumaman kayo. Hell yeah. At sana i-hire nyo ako ng TF ko na malaki. Yung mga tipong, si Red kunin natin. 100K a day ako eh. Walang problema. Gawin natin 2 days. Ganun. Sa Boracay tayo mag-shoot. So guys, alam niyo Sana nang ganun. mag-pencil box si Red someday. Game ako. Game ako. Basta ang sketch hindi sunod ni Mark. Okay ako. Tapos walang running sketches. Walang. Nakita ko nga si James nandun eh, di ba? Kalatang Tenray. enjoying unemployment eh. Tanggapin ko lahat, di ba? Parang ganun. Si Kate Alejandrina, nakatrabaho ko before sa Pangarap ko hold up. Kaya feeling ko parang hindi yung mga, nakita ko may mga collaborations na kayo with like other people. So feeling ko lalaki lang yun. Imposibleng hindi. Sino na followers nyo ngayon? Like 1 million? Facebook parang 415. Sabi mo 1 million. Hindi ko sinabing 1 million. Hindi mo ka mo kung tanga sa harap. Hindi ba ikaw nagsabi nun? Hindi ako. Hindi pala. Okay. 400,000. 400. O laki pa rin. Tsaka active siya. Hindi siya yung tipong bullshit na nagpamigay kayong cellphone followers. Oo. Bravo. Tsaka nag-start yung page na yun, September lang. Ulul. Kasi Tingnan mo ang power ng araw-araw Umulit posting, pare. nga. Umulit pa, tama. Umulit Kasi nag-ano kayo. Shadow ban yung una. Oo. Tapos, okay, hindi na nag-grow. Gawa tayong bago. Mga September yun. Tapos November lang siya nag-click. Na, Tuloy-tuloy na. hala, inedit ko siya yung kung paano mag-edit yung mga nagnanakaw. Totoo. Sabi ko, bakit yung mga nagnanakaw? Ang lakas. Ang lakas. Baka ito yung gusto nilang edit. Okay. So, yun yung ginawa ko. Inaral ko. Okay. Tapos one day, parang lahat ng pagiging aesthetic na naiisip ko, out na yan. Gawin natin. yun yung nag-click na parang, putya, dun na. Imagine mo, from November lang siya nag-start mag-viral. Ayun, ngayon, nasa 400, na kami, 15. May ano ka ba? May outside of sketches, meron ka bang gusto pang gawin na using that same platform or same Let's go. baka mas narrative, baka mas mahabang series or something. Ayun, gusto ko, una sitcom Yeah, ng sitcom. Netflix. Pero ngayon, may ginagawa akong, may sinusuot akong script na film. Okay. Si kami ni Alessandra. Oh. Si Alessandra tsaka yung pencil box medyo yun eh. Parang part siya ng pencil box talaga eh. Pero mas doon siya sa, alam mo yun, yung meron kang credible na tao na, Lex, kunin natin sa ganito. Tama. Kausapin mo naman. Pang to break down doors. Parang ganun ganun yun. lang. Open doors type. Tapos, yun lang. Gusto gumagawa kami. Pero mas gusto ko yung ginawa nila Dog Kenny. Yung mga airplane. Shit. Oo. Airplane is good. Oh, grabe, airplane. Di ba? Puro comedy group lang yun eh. Di ba? Ah. Airplanes nga ba yung kay Dog Kenny? Tinahitahing sketch lang yung Sa Lambo. Oo, para sa mga siya tinatahing. Yung Kentucky Fried Kentucky Fried Movie. Sabi mo sa amin. Hindi ko alam. Airplane ba yung si Karim Abdul-Jabbar yung pilot? Parang. Kasi yung kinakalma siya, tapos iba-iba lang yung sumasampal sa kanya. Hindi. Airplane pala yung ginawa nung ibang grupo. Tapos nainggit si Dog Kenny doon na si Dog Kenny yung si National Lampoon. National Lampoon. Diba? So, yung sa kanya naman ay Caddyshack yata. Maganda rin yun. Caddyshack. Grabe yun. Ayun. So, parang pangarap ko yun na, makakagawa ko ng Ganong klase. ng ganong klase. Lalo ng na film. ngayon, may feeling ko may appetite yung people for it eh. Nabuhay eh. May Big Bird, may 10 utos, diba? Tapos, Revengers. nakita natin yung, tawag doon, yung pangarap kong hold up dati, pinagbawalan siya sa cinema. Nung lumabas sa kagad sa Netflix, ang tagal niya ng number 1 eh, diba? Feeling ko meron eh. Tapos parang, at the same time,
magandang indicator din na nag-number 1 si Alex ng sobrang tagal. So talaga may appetite for comedy yung mga tao. Yun lang talaga positive lang talaga yung... kasi yung mga nagba-viral din na content creator, wala namang malungkot eh. Usually naman comedy pa rin yung tama. kino-consume ng tao na nagba-viral eh. Yun yung parang naging nag-talk ako parang kinuha lang nila for a panel discussion yung content creators and something CI whatever. Basta parang content creator na parang guild. Parang ganyan. Tapos may nagtanong na anong tingin yung next trending na mangyayari? Kasi ngayon nag-trend daw yung IRL streaming. Ano daw yung sunod na trending na thing? Tapos yung ibang panelist, nagsabi sila ng I think mas credible din naman sila magsabi. Kasi ako wala talaga akong alam. So, sinabi ko, I think wala naman tayong, hindi natin mapipredict kung ano yung trending ever. Kasi minsan magpitrending Gangnam Style. Magpitrending si Apple Pen, 'di ba? Di mo alam si Haktua. 'Di ba? Hindi mo alam Tama. Di mo alam kung kailan hindi mo alam kung anong magpapa-viral sa kanya Minsan right place, right time, 'di ba? Hindi mo alam. Pero what's consistent is what people enjoy. And it's always comedy, food, drama, advice, 'di ba? Yung genres na 'yon, mag-i-exist lang siya in different mediums, 'di ba? So, and I think as long as we enable people to keep doing that and create a culture na talagang in-incentivize natin yung writers, i-raise natin yung value ng creativity. I think we gonna be fine. And sana lang, abutan ko to at yumaman ako. Kasi feeling ko, hindi. Feeling ko hindi. May pera sa comics. Sana. Meron. Pero hindi intense na pera. Ano lang, hindi ka magugutom. Saktong pera Sakto lang. lang. Saktong pera lang. Oo nga. Napakalungkot naman ng... Ang ganda na ng... Oo nga. Ang ganda na ng... Ang ganda ng dulo niya. Oo nga Sabi ko, dulo ka na yun bilang. Minsan, hindi ka magugutom. Minimum, babayaran mo yung Meralco mo. Pero yung reality of it So, I guess, ito na lang, itutwist ko ulit sa dulo, no? Dahil nga wala dito, give us credit naman na we're very passionate with what we do. Hindi namin siya ginagamit. Kahit ano na lang ginagawa nyo para makakuha kayo ng views. Hindi. I mean, hindi kayo mali. Pero there's nothing wrong with that. That's what I'm saying. Oh, wait, thank you Thank you so guys. much. Follow niyo yung Pencil Box Studios. Dahil nag-guest kayo dito, makakuha kayo ng 2 followers, which is kami ni Andre. Kasi hindi pa namin pina-follow yung page. Si Jeff din daw, 3 followers. Pero guys, follow nyo. Ibang klaseng muscle yung ginagawa nila na araw-araw may sketch sila. Hirap nun. Oo. Kahit yung sa peak ng Solid OK, hindi ginagawa ng Solid OK yun. Diba? Medyo mahirap yun. And to you, I give respect, Mr. Patrick. Kay Mark, half respect lang. Dahil fina-follow lang yung Thank mo. you. Anong paano ng page? Pencil Box Comedy. Yung Pencil Box Studios, yun? Obsolete na yun. Marami pa rin nagtatag ng Pencil Box Studios. So, why not 2? Di maangas. May 2 kayong page. Pero yung Pencil Box Comedy, yung verified pala. Yung verified na. Verified kayo. Pero binayaran lang namin yun kasi lahat naman yun. Gusto lang namin ng support. Ayun, yun lang. Yun lang. At abangan si Red Oliero sa... Sa Pencil Box 2. Susuntokin niyo si Chancha na naka-costume. yun lang yung Sorry, abangan si Red Oliero lang sa... Joke lang, Andren. Ano lang, Simon, di ba, masama loob mo sa Solid OK? Kasi hindi... Gusto namin Ryan, hindi totoo yan, Ryan. Pero ako gusto ko sabihin, gusto ko mag-collab kay Ryan. Collabo. Gusto ko siya makausap ng... Alam mo yun? Ay bro, I think may enjoy nyo. Ibang usapan din yun. Kaya mo mag-English na matagal? Hindi na pala, okay na. Bayan, kaya na namin. Okay lang yun. Kasi mas bad trip kapag nagtagalog siya na matagal. Kaya ikaw na lang mag-adjust, bro. Sige. Sige. Thank you so much, Andren. Guys, pwede na tayo matulog. Ba't ka doon? May camera ba doon? Kaya di na ba? Pwede naman tayo matulog. Uy, wow! Natapos niya yung podcast episode. Blabidi, pare. Okay. Isa ka sa mga taong nagtatapos ng episode. Tapos, gusto ko lang sabihin, hindi naman sa nagagalit kami. Naparod nyo to ng libre. Yes. Tama ba? At hindi tayo kumikita sa podcast, di ba, Red? Tama, hindi kami kumikita sa podcast. Pero kung gusto nyo kaming kumita,
at bumalik at we keep doing these free episodes, sana manood kayo ng stand-up comedy shows namin. Pumunta kayo sa comedymanila.ph comedymanila.ph para makita ang schedule ng shows ng Comedy Manila across the Philippines. Guys, at hindi ko kayo satisfied sa show, ibabalik ni Red yung pera nyo. 100% money back guarantee. Hindi yun totoo. Yes. Thank you. comedymanila.ph. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.